Patay na ang tao. Kahit sa malaking ospital hindi na maililigtas. May batang lalaking galing sa bundok. Makakapagligtas kaya siya? Oo, matagal na siyang patay. Huwag nang patagilin. Maghanda na kayo agad. Ilibing na natin. Gumalaw, gumalaw. Nangangalumata ka na yata. Gumagalaw ang patay. Mali ang paningin mo. Impossible yon. Multo na yan. Buhay na ako. Ikaw ang multo. Buhay ako. Buhay ako. Talagang buhay na ako. Buhay ako. Mabuhay ang bagong Panginoon ng Templo ng Medisina. Mabuhay ng walang hanggan ang Panginoon. Napagtagumpayan ko ang mga pagsubok ng aking guro. Ngayon, ako si Xiyifan ang mamamahala sa Templo ng Medisina. Hindi ko kayo bibigyan. Panginoon. Naghihingalo na ang dakilang manggagamot. Guro. 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 Mabuting estudyante, ipinagpatuloy mo ang lahat ng itinuro ko. Panatag na ang aking kalooban. Guro, kayo ang dakilang manggagamot. Bakit kayo nagkaganoon? Huwag kayong mabahala. Ang aking 13 jade needles. Kayang buhayin ang patay at pagalingin ang buto. Gagamutin ko na kayo ngayon. Huwag. Likas na batas ang kapanganakan, pagtanda, sakit at kamatayan. Huwag labanan ng tadhana. Subalit, may isang bagay pa akong hindi natatapos. Guro, ano po yon? Ang kasunduang pinagtalaga ko para sa'yo, kasal sa anak ng pamilyang Tang. Sa pagbaba mo ng bundok, ang unang gagawin mo, ay tuparin ang kasunduang ito. Mainam na dahilan ito para bumaba ka, at bisitahin ang aking mga anak na babae. Guro, may mga anak po kayong babae. Noong bata pa akong manggagamot, naglalakbay ako sa iba't ibang lugar, at naakit sa magagandang babae. Nagkaroon ako ng 3 asawa, na nagsilang ng 3 anak na babae. Nang maglaon ay inialay ko ang sarili sa pag-aaral. At pinabayaan ko silang mag-ina. Ang aking 3 anak ay sina Meng Choksu, Huang Qingling, at Tan Chuchu. Magulo ngayon sa hilagang lungsod. Ikaw ang papalit sa akin, para protektahan sila, pwede ba? Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Hindi ko ipapahamak ang tiwala nyo. Mabuti. Itong pendant ay hinati ko noon sa 3 asawa ko. Gamitin mo itong pantanda. Ito ang larawan ng mga anak ko. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Alagaan mong mabuti ang mga anak ko. Tandaan na kailangan mong maging discreet. Huwag mo silang bigyan ng problema. Huwag po kayong mag-alala, Master. Kapag nalutas ko na ang tungkol sa kasal, hahanapin ko ang 3 batang kapatid na babae. Presidente, ang inyong nobyong hindi pa ninyo nakikita, nailatag na ang ulat. Ano ang pinagmulan niya? Si Xiyifan ang pangalan, 186 centimeters ang taas, 79 na kilo ang timbang. Walang regular na kita. Parang pulubi lang pala yan. Ako ang lider ng angka ng Tang. May bilyon-bilyong yaman. Isang pulubi. Karapat dapat maging nobyo ko. Ihanda ang helicopter para sa pagpapawalang bisa. Huwag nang lumipad. Dumating na ako mismo. Ang pulubing nobyo ko. Ikaw pala. Sakto ang pagdating. Wawakasan natin ang kasunduang ito. Di ko inakalang ang fiance ko ay isang mapagpangga at mapagsamantala. Ako ang magsasara ng kasunduang ito. Hindi ka karapat dapat maging asawa ko. Ako ang maghihiwalay sa iyo. Mababa ang kalagayan. Wala kang karapatang humiwalay. Ihahambing mo ang sarili sa akin. Hindi ako natatakot. Ako ang hari ng medikong templo. May kalahati ng yaman ng mundo. Kaya mo ba akong talunin? Ikaw pala ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Panginoon ng Divine Medical Hall. Hindi ko na ito ikakansela. Hindi mo pwedeng basta nalang kanselahin o pigilan ang kasal. Nulipikado na ang kasunduang pampakasal. Nalutas na ang kasal. Hanapin ko na ang aking senior sister na si Meng Choksu. Meng Choksu, pag-isipan mong mabuti, kung hindi ka papayag pakasal sa akin, mawawalan na ng pag-asang gumaling ang nanay mo. Zhang Fi, maaari bang pag-usapan muna ang kasal pagkatapos gumaling ng nanay ko? Hindi pwede. Kilalang kilala si Ai Huang sa Hilaga. Napagastos ako ng malaki para sa kanya. Kung gusto mong maligtas ang nanay mo, kailangan mo munang pakasal sa akin. Ako? Kung ayaw mo talaga, sige na nga, Huang, alis na tayo. Sandali. Huwag mong samantalahin. Ang aking senior sister, akala mo ba walang tao sa Divine Medical Hall? Sino ka ba? Junior sister, ako ang estudyante ng iyong amang Siksila o si Xiyifan. Ano? Ang tatay ko. Yung walang hiyang matandang gago, ang naiwan niyang patunay. Ilang taon niya kaming iniwang mag-ina. Ngayon lang siya nagparamdam. Kaya, sinugo po ako ni Guro para alagaan kayo. Sa mahabang panahon, naalala rin kami ni Inay. Nasaan siya? Bakit hindi siya mismo ang pumunta? Kaya,
Malapit nang pumanaw siguro, hindi na siya makakadalaw. Ano? Nay, ayos ka lang po. Huwag mo naman akong takutin. Tia, Nay, tia. Katawan ni Tia, bakit lubhang nanghihina? layo ka. Huwag mong hawakan si inay. Ang tatay ko ay isang lalaking walang puso at taksil. Mukha ka namang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya ko po ang medisina, Tia. Mukhang pulubi, amoy basurang galing sa kung saan, nagkukunwaring doktor pa. Totoo nga, isang hamak na pulubi. Nagpapanggap dito. Pulubi daw, bulag ka ba? Trip ko lang, ang ganitong forma. Sawa na akong makipagtalo. Chaksu, himatay na si Tia. Bakit di mo pa ako pakasalan? Huwag mong pakasalan siya, Tia. Kayang-kaya kong gamutin ang sakit niya. Ako na ang bahala. Anong kayang gamutin mo? Huwag ka nang makialam. Hindi ako nakikialam. Marunong talaga akong magpagamot. Tumahimik ka. Ayokong kausapin ka. Zhang Fei, pumayag na ako sa usapan. Paunahin mo si Dr. Huang na gamutin ang nanay ko. Chaksu, alam kong papayag ka. Dr. Huang, pagalingin mabuti ang biyanan ko. Ano nang balita? Walang malubha. Mawawala to pagkatapos ng akupuntura. Huwag kang mag-alala, Chaksu. Maraming nailigtas si Dr. Huang. Magaling siyang manggamot. Madali lang to para sa kanya. Mabuti naman. Walang kwentang doktor. Marunong ka ba talagang maglunas? 3 pulgada pa ibaba ang tusok mo. Sisuka ng dugo si inang. Putang ina mong pulubi. Ano ba ang alam mo? Lumayas kang pulubi. Huwag mong gambalain si Dr. Huang. Totoo ang sinasabi ko. Si Ifan, tumigil ka nga. Huwag mong isumpa ang nanay ko. Nay, doktor, bakit nagdugo ang nanay ko? May sakit na ng gusto ang pasyente. Wala nang pag-asa. Pasensya, hindi ko na kayang iligtas. Ano ang sinabi mo? Senior sister, sinabi ko na. Sira ulo lang siyang doktor. Kung nakinig kayo sa akin kanina, hindi sana nagkaganto si madam. Ikaw na Besurero, huwag kang magsalita ng kalokohan. Lahat alam kong si Dr. Huang. Kayang buhayin ng patay. Bakit nang ginamot mo, hindi lang gumaling, lumala pa ang sakit. Tama. Hindi pa nagkakamali si AI Huang. Ngayon lang sa Chaksu, sabihin ko sa'yo, kasalanan niyang gumulo kaya, nangyari ito. Oo. Ikaw kasi ang maingay dito. Nahihirapan akong mag-focus. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaganito kalala. Pwede bang tumigil na kayo? Gusto ko lang malaman paano ililigtas si inay. Senior sister, huwag mag-alala. Ako na ang bahala. Ikaw na pulubi. Umalis ka dito. Ano bang ginugulo mo? Ako ang dakilang manggagamot. Estudyante ni Master Xi. Bihasang gamit ang 13 karat. Kayang buhayin ang patay. Hindi nyo lang maintindihan ang ganoong abilidad. Inay, gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Mas mabuti na pakiramdam ko. Hindi na ganun ka-uhaw. May kakayahan pala talaga siya. Sabi na sa'yo eh. Nakakita ka na ng totoo. Mali ka, hampas lupang pulubi. Huwag kang magkunwari rito. Ang pasyenteng ito, hindi ikaw ang gumamot. Binibining Meng. Kanina'y inuubo ng malakas ang ina mo. Ako ang nagduling ng karayo para mailabas ang nakatigil na dugo. Kaya siya gumaling. Huwag kayong malinlang ng itsura niya. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Kaya kailangan magpahinga. Ako ang nagpagaling sa kanya, hindi ikaw na pulubi. Ganun pala ang totoo. Baliktad ang katotohanan. Walang hiya ka. Matatag na ang hininga ng pasyente. Dali, painumin mo na ang tonic na dala ko. Garantiya dong gagaling agad, mawawala ang sakit. Di bilisan mo nang painumin si inay. Sandali. Kakaduling ko lang ng karayom kay Tia. Inayos ang mga ugat. Hindi dapat uminom ng tonic ngayon. Baka siya'y mamatay sa kakulangan ng enerhiya. Tumahimik ka. Guro mo ang sumira sa buhay ng nanay ko. Ngayon sinusumpa mo siya. Ano ba talaga ang gusto mo? Inay, anong nangyayari? Naku, mahina na ang hininga niya. Nasa peligro na siya. Nagsasabi ka ng kalokohan. Ina, ayaw kong maniwala. Mulat ka, tingnan mo ako. Ina, gumising ka. Binibining Meng, titingin ako. Wala ng pag-asa. Talagang wala ng pag-asa. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang masamang doktor na pumatay sa ina ko. Babayaran mo ang buhay niya. Binibining Meng, hindi ako ang pumatay sa ina mo. Ang lahat ay dahil sa pulubing ito. Nagdagdag siya ng maling karayo. Isa akong bihasang doktor. Tama si Dr. Huang. Kung hindi nagpakialam ang pulubi, mabubuhay pa sana ang ina mo. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Mga credit ay sa inyo lahat. Sa akin naman ang sisi. Wala ba kayong hiya? Say Ifan, dahil ba talaga sa iyo? Ikaw ba? 8. Huwag kang mag-alala. Kahit wala nang hininga si ina, mabubuhay ko pa siya. Pulubi, huwag kang magmayabang. Kung talagang kaya mo, bakit ganyan ang buhay mo? Tama, malapit nang mawala ng hininga. Kahit sino pang doktor ang pumunta, hindi na mapapagaling. Kayang-kaya mo ba? Anong karapatan mo? Huwag mong hawakan ang ina ko. Putang mong pulubi, aatras ka pa ba? Gusto mo ng suntok? Nay, gising ka na talaga? Chakzu.
Huwag ka nang umiyak. Gumiginhawa na pakiramdam ko. Okay ka na nga ba talaga? Ayos lang si inay. Binibining Meng. Ang lakas ng kanyang espiritu. Baka huling sigaw na ito. Kumusta na siya? Nawala na ang lahat ng kanyang sakit. Himala ito sa medisina. Nay, akala ko ayos na si nanay. Bakit siya muling nahimatay? Shiny, nakatulog lang ang Shifu. Itong palpak na doktor, anong gagawin mo sa kanya? Kung hindi kay si Ifan, namatay na sana ang nanay ko. Walang kwentang doktor ka. At ikaw, lumabas ka agad dito. Chaksu, pakinggan mo ako. Ayaw kong makipag-usap ngayon. Walang silbing doktor ka. Ibubulgar kita. Umalis ka na. Sa Ifan, salamat sa'yo. Pasensya na. Talagang gusto ko lang. Magpasalamat na nailigtas mo ang nanay ko. Hindi ko inakala. Binigyan mo ng halik ang sarili mong junior. Wala yun. Anong klaseng junior? Hindi ko yan tinatanggap. Okay na ang nanay ko ngayon. Umalis ka na. Ah, sige. Junior. Hindi pwede basta itapon pagkatapos gamitin. At saka, ang tiyahin natin ay matagal ng lumpo. Kung aalis man ako, gagamutin ko muna siya bago ako umalis. Totoo ba? Kaya mo talagang gamutin ang pagkakalumpo ng nanay ko? Si Ifan, hayop ka. Paano ka nagkagusto sa sarili mong junior? Hindi ka nahiya sa master natin. Hindi magsisinungaling ang senior sa junior. Hi junior. Gutom na ako. Pwedeng, bumili ka ng pagkain. CJ, daan din naman ako para isiwalat yung huwad na doktor para hindi na siya makapanloko pa. Hintayin mo ako. Ha? Kaya pala hindi nagamot ang asawa. Impostor pala itong doktor na ito. Basagin natin ang karatula para hindi na makapanlin lang pa. Ang klinika ko. Ang karatula ko. Meng Choksu. Zai Yifan. Sinira niyo ang pangalan ko. Gagantihan ko kayo. Hoy, Tiger ba ito? Ako si Huang Zhang. Tiger, pahiram mo ako ng tao. Gumagalaw na ang paa ko. Ikaw ba ang gumamot sa akin? Opo, Shamu. Gumaling na ang paralysis mo. Magpagaling ka ng mabuti. Kapag gumaling ka na, dadalhin kita at junior sister kay master. Sige, sige, mabait ka talaga. Pinaghirapan mo ito. Shamu, wala pong ganyan. Trabaho ko po ito. Magpahinga ka mabuti. Sige. Zai Yifan. Hindi ba ito si Huang Sheni na mapaminsala? Nandito ba kayong dalawa para humingi ng tawad? Where? Ang pagputol sa kabuhayan ay parang pagpatay sa magulang. Sinira mo ang reputasyon ko. Ngayon gagaantay ako. Papatayin kita. Sa dalawang tao mong ito, kayang saktan, wala kang pag-asa. Nagpapanggap. Pahihirapan kita ng walang katapusan. At ang putang inang si Meng Choksu ay pagkakasyahin sa 5 kabayo. Sugurin nyo. Ganyan lang kayong mga walang kwenta. Kakayanin ako. Napakatapang ninyo. Manghamon pa sa Panginoon ng dambana ng manggagamot. Lumuhad kayo. Dambana ng manggagamot? Hindi ba yan ang pinakamakapangyarihan sa mundo? Siya ang Panginoon doon? Imposible. Itong mangyari. Mga taong may makitid na pag-isip ay nakakaalam pa pala sa amin. Sige na, ayoko nang makipagtalo pa. Hatulan sila ng kamatayan. Huwag, huwag. Nagkakamali ako. Ako'y, hindi ko na uulitin. Talagang hindi na. Ang lingkod ninyong si Sheng ay humahandog ng paggalang. Matagal na kitang napapansin, pero hindi ko inasahang susunod ka pa. Kayo po'y napakahalaga. Hindi dapat masaktan. Kaya hindi kami mapalagay, at lihim na sumusubaybay. Pahintulutan nyo kaming manatili. Sige na nga, kung gusto niyong sumunod. Pero isang bagay. Huwag ninyo guluhin ang Shami ko. Magtago kayo ng maayos. Panginoon. Magtago ka na agad. Bakit ka lumabas? Shami, nakabalik ka na. Gumaling na ba ang paralysis ng nanay ko? Nagawa na ang lunas. Kapag maayos na ang pahinga niya, makakalakad na siya pagkalipas ng ilang araw. Si Ifan, salamat sa'yo. Talagang maraming salamat. Huwag kang mahiya, shiksyon mo naman ako. Matagal nang may sakit ang ina mo. Maraming gamot ang kailangan. Pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dyan. Ikaw ay manatiling kalmado lang. Hindi pwede. Napakarami mo nang natulong sa akin. Ako na ang bahala sa gamot at pera ni nanay. Maingat na sinabi sa akin ni Shifu na alagaan kayong mabuti. Tama na, huwag mo nang banggitin siya. Kung para lang sa kanya, mas lalong hindi na kailangan. Kung mabanggit mo pa siya, umalis ka na.
CJ, hindi ko nababanggiti. Sa susunod, huwag kang magpanggap na malakas. Shiksyon mo naman ako. Gamitin mo na ako. Walang siksyong nakatulad mong puro kalokohan. Aalis na ako. Uwi na para kumain. Kasalanan ng palpak na doktor na ito. Kaya ngayon ayaw nang kausapin ni Chaksu. Narinig ko, hanap siya ng mataas na sahod na trabaho para sa gamot ng kanyang ina. Kung matutulungan ko siya, siguradong mapapasa akin ang ganda niya. Pasensya, Miss Meng, puno na ang posisyon dito. Sana makahanap ka ng trabaho. Salamat. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Maganda ka naman, mahusay ka pa. Bakit hindi ka pupurihin kahit saan? Kung hindi talaga kaya, tutulungan kita. Ayoko. Sabi ko na, hindi ko kailangan ng tulong. Huwag kang makialam. Hoy, Zhangfi, hindi ba't sinabi ko na, huwag mo akong tatawagan? Ano? C Corporation. Charity event ng pinakamalaking conglomerate sa North City. Sige, naiintindihan ko. Ang C Corporation. Hindi ba't ito ang maliit na subsidiary ng Medical God Palace dito sa North City? Pupunta ka sa charity event. Sabi ni Zhangfei, lahat ng mga executive ay dadalo sa charity event, kaya mas mataas ang sansa makapasa sa interview. Isama mo ako. Sige, halika na. Chaksu, sa wakas dumating ka na, ikaw na lang ang hinihintay. Itong hampas lupang to, bakit sumunod dito? Naghatid lang siya sa akin. Mabuti naman, kasi itong charity event, para lang sa may milyon-milyon, ang pwede pumasok, katulad niyang hampas lupa, huwag papapasukin. Zhangfi, kapag ginamit mo pa, pupunitin ko bibig mo. Chaksu, bihirang-bihira ang imbitasyon, isa ka lang sa ilang milyonaryo, ang nabigyan nito, pag nakapagtrabaho ka na, pwede bang pakasalan mo ako, Zhangfi? Yung manggagamong binayaran mo, para takutin ang kaklasiko, ngayon naman imbitasyon. Paulit-ulit kang ganyan, ang kapal talaga ng mukha mo, tumahimik kang ang hampas lupa, aksidente lang yun dati, yung samin ni Chaksu, huwag kang makialam. Zhangfi, kaklase lang tayo. Kapag ginamit mo pa para utusan ako, di na lang ako sasama. Chaksu, saksi ang langit sa pagmamahal ko. Paano kita maipit? At saka, naglalabas lang ako ng nararamdaman ko. Nagmamalinis ka pa, nagsisinungaling ka. Kaibigan, sasamahan kita. Huwag kang magmayabang hampas lupa. Paano ka papasok? Sa butas ng pusa. Chaksu, huwag mo pansinin. Ako ang sasama sa'yo. Pakita ang imbitasyon. Padating na ang imbitasyon. Ako si Zhangfi, mula sa mayamang angkan, milyonaryo. Papasukin niyo muna ako. Pasensya na Ginoong Zhang, kailangan talaga ng imbitasyon. Sabi ko na, padating na ang imbitasyon. Papasukin niyo muna kami. Pasensya na ho, huwag niyo po akong pahirapan. Zhangfi, wala ka talagang imbitasyon. Zhangfi, wala kang imbitasyon, tapos inaya mo pa ako. Nagluloko ka ba? Meron, syempre meron. Pa, yung ipinapakuha ko, imbitasyon sa charity event, kumusta na? Pa, pakiusap tulungan mo ako. Kung wala ang imbitasyong iyon ngayon, mawawalan ako ng mukha. Sa isang walang kwentang anak tulad mo, nawalan na ako ng dignidad. Hindi ko makukuha ang imbitasyon. Wala na. Hoy, pa. Zhangfi, nasaan na ang imbitasyon? Ano pakialam mo? Zhangfi, meron ka ba talagang imbitasyon? Meron, syempre meron. Yung kotse na may dala ng imbitasyon, naipit sa traffic, matagal pa darating. Kung wala edi wala, ano ba ang pinagmamalaki mo? Matigas ang ulo mo, tumahimik ka kapulubi. Gusto mo bang kagatin mo ako? Ikaw. Tama na. Kung wala talagang imbitasyon, umalis na tayo. Junior, paano ako magpapahiya sa'yo? Papasukin kita. Sa Yifan, wag mo na akong lokohin. Umalis na tayo. Pulubing manggagago, gusto mong mamatay. Tigilan mo. Papasukin si MS, Meng. Mauna ka na, magsasabi ako sa'yo mamaya. CJ. Ano? Sino ka? Umalis ka dyan. My lord, paulit-ulit po kayang nanlalait. Ano ang parusa? Ano ba yung Panginoon na yan? Alam nyo ba kung sino ako? Ang aming Panginoon ay... Pag nasa labas tayo, dapat low-key lang. Ako'y isang ordinaryong, puno ng templo ng paggagamot. Ano ba yung templo-templong yan? Kilala nyo ba ako? Alam nyo ba sino ang inyong kinakalaban? Ang humamon sa angkan namin. Siguradong paparusahan kayo nang walang pitagan libing. Kaya abangan yan. Panginoon, huwag niyo siyang patawarin. Wakasan na natin ang angkanzang. Si Sheng.
Sa templo ng paggagamot, hindi kasali ang pamilya. Sariling responsibilidad. Sakupin mo lang siya. Tama po kayo, Panginoon. Tayo na. Bitawan niyo ako. Hoy, yun ba ang dati nating katrabaho? Si Meng Chokzo ng Angkan Meng. Oo nga, dukha na pala ngayon siya. Halika, sampulan natin siya. Joanna, Fue, nandito rin kayo, sakto. Anong swak? Magna-arteng dukha ka. Huwag mo kaming isingit. Tama. Mga mayayaman lang nandito. Anong ginagawa mo rito? Ako, naghahanap ako ng Trabaho. Meng Chokzo, nagpapatawa ka ba? Charity event ito, hindi job fair. Chokzo, ang basura ng dahilan mo. totoo talaga ako. Sige na nga, paano ka nakapasok kung wala kang pera? Di na kailangan itanong, nakahawak na yan ng mayaman, nagpretend pa ng trabaho, naniniwala ka pa? Huwag kayong gumawa ng chismis. Anong chismis? Dukha kang, walang pera at kapangyarihan, kung di ka nagbenta ng sarili, paano ka makakapasok dito? Tama. Nasaan na ang sugar daddy mo? Bakit wala siya? Magkakatrabaho tayo dati. Bakit ganyan ang trato? Sino nagsabi? Totoo naman. Okay ka lang, Junior. Okay lang ako. Ang lakas ng loob niyong itulak ang kapatid kong babae. Gusto niyo ba siyang patayin? Sino ka? Ang sira-sira ng suot mong damit. Paano ka nakapasok dito? Sa tingin ko, sa butas ng aso ka siguro dumaan. Pulubi ka. Lumabas ka na rito agad. Huwag kayong magkalat ng chismis. Ito ang kuya ko sa pag-aaral. Hindi pulo. Ano ba yang kuya't ate? Mukhang may relasyon kayong dalawa ah. Chokzo, dati ang daming manliligaw sa pila nila umabot pa sa buong lungsod. Ngayon ang sama na ng taste mo. Pulubi pa ang napili mo. Tama na nga. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Hindi kayo karapat-dapat dito sa charity event. Lumabas na kayo agad. Guard, palayasin niyo agad itong dalawang na pumasok ng patalikod. MS, Meng. Si MS, Meng at ang gentleman na ito ay lehitimong bisita dito. Guard, tama ba ang sabi mo? Tingnan mo nga silang dalawa, isang pobre at isang pulubi. Saan sila kukuha ng invitation? Tama sila guard. Huwag kang magpaloko sa kanila. Walang mali, huwag kayong magingay dyan. Baka makaabala pa kayo sa mga VIP. Sinabi ko na sa inyo ah. Ginang, Meng, may iba pa ba akong matutulong? Wala na po. Salamat sa pagpapatot. Sige kung walang iba, aalis na ako. Itong guard, bakit ang galang sa kanya, at sa pulubing yun? Si Meng Chokzo, itong hampas lupa, paano pinapasok ng guard? Nakakapagtataka ang paggalang nila. Huwag na nating isipin. Dati pa lagi tayong naagawan ng credit niya. Ngayong pagkakataong to, nakapagugnay tayo kay Boss Joe, huwag na nating pahayaan maulit. Tama, sundan natin sila. Sai Ifan, bakit sumama ka? Inaalagan kita baka maapi ka. Kung hindi dahil sa akin, nakahiga ka pa rin dyan. Salamat kanina. Paano mo nagawa yun? Wala tayong invitation. Yung guard na iyon, pinapasok pa rin tayo. Sino yung biglang sumulpot? Tagapagmana ako ng aming maestro. Panginoon ako ng Medical God Palace. Yung lalaking yun kanina, alipin ko yun. Ang C Corporation, ako ang tunay na may-ari. Paano ako paalisin ng tauhan ko? Ay naku, pinagtritripan mo na naman ako. Kahit di ko alam kung ano ang Yishendian, alam kong ang East Bay Group ay kilalang kumpanya. Kung boss ka talaga, bakit ganito suot mo? Totoo, Junior. Totoo ang sinasabi ko. Basta gusto mo, trabaho, pera, kaya kong ibigay. Talaga nga, di ako naniniwala sa kalokohan mo. Chokzo, di ba naghahanap ka ng trabaho? Bakit ka nagtatago dito? Tara, sasamahan ka namin, makipagkita sa ibang boss. Oo nga, Chokzo, nagbibiro lang kami kanina. Huwag kang magalit. Tara na, tutulungan ka naming makilala. Totoo ba kayo? Syempre totoo. Alis na tayo. Huwag kang maniwala sa kanila. Kanina pa nila gustong saktan ka, kung sasama ka ulit. Baka ano pa gawin nila, para pahirapan ka. Putang aming pulubi, tigilan mo yung kakabulok mo. Sabado na nga biro lang yun. Nadulas lang si Chokzo. Aksidente lang yun. Kasi, hindi naman namin sinasadya yun. Kaya humihingi kami ng tawad kay Chokzo. Dalhin natin siya sa ibang mga boss. Chokzo, ganon din ba ang iniisip mo sa amin? Hindi. Sa tingin ko aksidente lang yun. Pero, ano bang pero? Ka dyan, nag-aalay kami ng tawad. Ililista ka sa mga boss. Ano pang problema mo? Mukha talagang may masamang balak kayo. Kung sumama siya sa inyo, maaaring maloko siya. Huwag kang magsinungaling pulubi. Chokzo, sasama ka ba talaga o hindi? Oo nga Chokzo, kung wala kaming rekomendasyon, paano ka makakapag-apply sa mga yun? Papansinin ka kaya nila? Samahan mo na kami agad. Sai Ifan, mukhang sincere naman sila. Baka nagkakamali lang tayo. Kapatid, masyado kang mabait, kaya kanila niloloko. Pulubi,
Sinadya mo talagang hadlangan ang magandang trabaho ni Chokzu. May masama kang balak. Kahit anong gawin mong paninira, nandito ako para protektahan siya, kung iyo siyang dadalhin. Impossible. Ikaw. Parang asong kumagit sa nagligtas sa'yo, hindi mo nakikita ang mabuting intensyon. Xiaowei ayaw naman pala niya. Umalis na tayo. Mag-inat ka. Pasensya na, Chokzu. Hindi ko sinasadya. Nadulas lang ako. Ayos ka lang ba? Bulag ka ba? Madumi na ang damit, tapos sasabihin mong okay lang. Tama na, si Ifan. Hindi niya siguro sadya yun. Chokzu, pinapasok mo kasi yung pulubing yan. Natakot tuloy si Xiaowei. Natakot lang. Bakit hindi siya mabaliw? Naggaganyan siya kasi naninira. Wala naman, Chokzu. Mali ko nang nadumi ang damit mo. Pero huwag mo namang latein ako. Tumigil ka na, si Ifan. Umalis na tayo. CJ, kung okay lang sa'yo, hindi ko napapansinin. Pero yung damit mo, Chokzu, may dala akong pamalit na gown. Dahil ako naman ang may gawa, palitan ko na ang damit mo. Tama, magbihis na tayo. Baka magkasakit ka pa. sa tingin ko may masamang balak sila. Hintay ka muna, papadalahan kita ng damit pangkasal. Okay lang, si Ifan. Dati ko silang kasama sa trabaho. At charity event ito. Hindi sila gagawa ng kalokohan. Huwag kang mag-alala. Magbihis tayo. Bakit sumusunod ka sa akin? Mambabastos ka ba? Mahal na Panginoon. Maghanda ka ng damit para sa kapatid kong babae, yung pinakamagandang klase. Opo, Panginoon. Mukhang masama tong dalawang to, walang mabuting balak. Susundan ko sila. Xiaohui, di ba sa dressing room tayo pupunta? Bakit nasa safe tayo? Ako, gusto kong umihi. Samahan mo ako. Xiaohui, anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Ilabas mo ako. Meng Chopsu, dito ka lang para hindi ka makapanggulo. Nanggigilid ka para makabingwit ng lalaki. Xiaohui, wala tayong hidwaan. Bakit mo ito ginagawa? Dati sa kumpanya, ninakaw mo lahat ng kredito ko. Meron ba talaga tayong galit? At saka, sa itsura mong ito, huwag kang lumabas at magpahiya. Dito ka na lang magmuni-muni. Ikaw, nagkakamali ka ba? Ikaw na naman, putik na pulubi. Alam kong may masama kang balak sa pagiging mabait mo. Ngayon nasa isip mo, ang kapatid kong babae. Mukhang gusto mong Ang lakas ng loob mo, anong magagawa ng isang pulubi? Xiaohui, ang yabang mo talaga. Ginawa mo ito. Hindi ka ba nahihiya? Ano ba ang kahihiyan? Nakakain ba yon? Huwag kang magalit, pagbabayaran niya ito. Mahal na Panginoon, handa na ang regalo. Pakitingnan po. Buti na lang dumating ka. Itong taong to pinag-initan ang kapatid ko. Nagpapanggap ka pa. Tara na. Anong gagawin mo? Bitawan mo ko. 8. Okay ka lang. Okay lang. Buti na lang dumating ka. Elenan, Si Xiaohui, wag mo na siyang pansinin. Kung panay ang pang-aapi niya sa'yo, dapat patunayan mong may hangganan ka. Lalo lang siyang magmamalabis. Halika. Subukan mo ang gown na inihanda ko para sa'yo. ngayong wala namang tao dito. Susubukan ko. CJ. Kumusta? Bagay ba sakin? Ang ganda. Sobrang bagay. Kung ganun, baba muna ako para kausapin ang boss. Master. Bakit ang pangit-pangit mo, pero itong panganay mong anak? Ang ganda-ganda. Meng Choksu, ano nang nangyari? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Huwag mong kalimutan ang importante. Kaninong dalagang mayaman to? Napakaganda mo pala. Xiaohui, bakit palpak ka? Patipong demonyo di mo maikulong. Walang kwenta ka talaga. Presidente Wang. Parang dati kong katrabaho yan. Si Meng Chopsu. Narito siya ngayon. Dati naming kasama. Kilala mo siya? Ipakilala mo nga ako agad. Chopsu, dumating ka na. Ipapakilala ko sa'yo. Ito si Presidente ng Wang Group. Presidente Wang. Kumusta po, Presidente Wang? Ikaw naman. Choksu, di ba? Maganda ang pangalan mo. Huwag kang mahiya. Tawagin mo na lang akong Kuya Wang.
Sobrang bait niyo. Chokzu. Ang ganda ng suot mo ngayon. Kunwari naghahanap ng trabaho, pero talagang humuhuli ng mayaman. Wala akong ganyan. Nagtratrabaho talaga ako. Huwag mo akong biruin. Kilala kita eh. Kagaya ng kagandahan ni Choksu, kailangan pang manilo? Sa tingin ko, marami yatang manliligaw sa'yo. Jiwang, hindi mo lang alam. Yung mga manliligaw, iba'y mga dukha o mga duwag. Ang dilag nating si Chokzu, paano magkakagusto sa ganyan? Suoyu, hindi ako ganyang tao. At nandito talaga ako para maghanap ng trabaho. Manalig ka man o hindi. Sige, naniniwala ako. Kung naghahanap ka ng trabaho, makipag-usap ka kay Jiwang. Baka sakali, meron siyang bagay na posisyon para sa'yo, di ba, Jiwang? Tama. Choksu, anong klaseng trabaho ang hanap mo? Sabihin mo ang sahod na gusto mo. Kaya ng Wang Corporation. Yiwang, ang hinahanap kong trabaho ay pang-administratibo. Ang kumpanya ninyo'y puno ng dalubhasa. Baka hindi ako karapat-dapat. Karapat-dapat ka. Paano hindi? Halika, mag-usap tayong mabuti. Chokzu, ang kumpanya ni Jiwang ay pampubliko. Kung makapasok ka man doon, swerte mo iyon. Halika, tagayan mo si Jiwang. Mag-usap tayo ng maayos. Ginoong Wang, paumanhin po. May kumpanya na po akong gustong pasukan. Huwag na. Ikaw ang napili kong tanggapin. Ikaw na ang magiging sekretarya ko. Taunang sweldo, 7 digit na simula. Ano sa palagay mo? Maganda ang alok na ito, di ba? 7 digit, milyon ang taunang sahod yan. Ginoong Wang, nagbibiro po ba kayo? Nagbibiro? Wang Kong ang pangalan ko, palaging tapat sa salita. Ginoong Wang, sobra naman ang milyon. Pwede rin naman akong maging sekretarya. Huwag mo na siyang kunit. Huwag kang mag-alala, di kita pababayaan. Salamat po Ginoong Wang. Ano na ang desisyon mo, Choksu? Kung gusto mong sumali sa Wang's Group, inumin mo ang baseng ito. Meng Chokzu, ano pang iniisip mo? Napakagandang alok na it, mahihirapan kang makahanap ng ganyan. At saka, meron ka pa, may sakit na inang kailangan alagaan. Pag nalampasan mo ta, wala nang susunod. Salamat na lang po, Gino. Ayos, tama ang desisyon. Ngayong tinanggap mo ang trabaho, dapat nating lalong mag-inuman para dito. Ginoong Wang, pasensya na. Hindi ako magaling uminom. Talagang hindi ko na kaya. Paano naman naging ganoon? Akala ko mahilig ka uminom. Chokzu, nakikita mong masaya si Ginoong Wang. Sabayan mo na ng isang baso. Tara na, lalagyan pa kita. Halika, inumin mo, ubusin mo. Mga kasama, hindi tama ang pagpilit sa kapatid kong babae. Mali itong ginagawa ninyo. Sino ka ba? Karagdagan mo pa ito? Ginoong Wang, kasama ni Meng Chokzu ito, pulubi. Akala ko sino? Pulubi pala. Ginoong Wang, si Xaifan ay senior ko, hindi pulo. Wala akong pakialam kung pulubi siya. Meng Choksu. Itinatanong ko kung igagalang mo ang dignidad ko. Iinom mo ba ito o hindi? Hindi sanay uminom ang junior ko. Ako na ang inom. Ikaw ang iinom? Anong karapatan mong inumin ang aking handog? Choksu. Empleyado ka na ng Wang Corp. Bakit ganyan? Hindi mo ba pinapahalagahan ng boss mo? Tama siya, Chokzu, ayaw mo na bang magtrabaho rito? Isang trabaho lang ito, nawala edi okay lang. Chucks, hindi ka na dapat uminom, ipapahina na kita. Huwag kang makulit. Kontento ako sa trabahong ito. Uminom lang naman, iinom ako. Boss Wong, kung maiinom ko ang basing ito, pwede na ba akong umalis? Siyempre. Siyempre naman. Ang problema kasi dito sa baso mo, medyo kulang sa dami. Chokzu, pagsubok ito ni Boss Wong sa'yo, kainuman mo na yan. 8. Huwag mong inumin yan, masasaktan ka pagkatapos. Ako na ang inom. Okay lang ako. Sarili kong problema ito, kakayanin ko. Eight. Anong ginagawa mo dyan, batang kalye? Pahihimlain ko na siya. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Paano ko masisiguro na hindi ka mang-aabuso o mandadamay ng iba? Kung sakaling kailangan ni Choksu ng pahinga, si Suoyu lang ang pinagkakatiwalaan ko.
Tumabi kayo, magkapatid kaming estudyante. Ano naman ang relasyon ninyo? Paulit-ulit niyong pinapainom. Ano ba talaga ang balak ninyo? Tumabi kayo, huwag niyo akong galiti. Boss Wong, napakalaki ng angas niyang lalaking yan. Huwag mo nang intindihin yan. Gusto ko yung babaeng si Meng Chopso. Dali, sundan mo siya. Gawan mo ng paraan para makuha ko gusto ko. Boss Wang, hindi ba sapat na ako ang nandito? Bakit kailangan pa siya? Ikaw. Hindi mo may kukumpara kay Chopso, ang kagandahang tulad niya. Sumunod ka na. Dali, habulin mo na. Kapag natapos na to, hindi mawawala ang premyo mo. Huwag kang mag-alala, Boss Wang. Siguradong mamayang gabi, magkakatotoo ang gusto mo. Panginoon, may balita po ang mga tauhan. Ang ikalawang estudyante ninyong si Huang Qingling, mukhang may ginulong problema. Maraming kilos ang pamilya Huang. Ano po ang utos ninyo? Ikalawang estudyante, may problema ba? Sige, alam ko na. Bigyan mo ako ng plano. Kapag naayos ko na siya, babalik ako para tingnan. Nahanda na po lahat. Estudyante, magpahinga ka ng mabuti. Pupunta ako ngayon sa ikalawang estudyante. Babawian kita bukas. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Masama tayong magsaya. Xiao Shuo. Halika, yakapin kita. Ang lakas mo pala. Ang sakit putang ina. Wang Kong, ang init mo pala. Ikaw pala? Ikaw yung niyakap at hinagkan ko? Ano, ako pa ang ayaw mo? Ikaw, alam mo ba? Ayoko nang makipagtalo sa pulubi. Ihatid mo si Chopso sa kama ko. Kung hindi, ang WAM Group kong bilyonaryo. Isang kagat lang, pupulbusin ka namin. P***ang ina. Wang Kong, ang kapal, humarap ka sa Diyos ng medisina. Gusto mong mamatay? Ano? Ikaw ba ang namumuno sa ekonomiya ng mundo? Imposible, hindi mangyayari yan. Tama. Ang liit niyong Wang Group. Wala sa kalingkingan ko. Di ka naniniwala. Patunayan ko. Kanina pa ako, bumili na ng Wang Group. Sumuko na tatay mo. Pinapakita mo ang iyong palabas na banal? Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito itataguyod. Hoy! Ama! Hindi, ikaw nga talaga. Ano? Sabi mo ang angka nating Wang, binili ng templo ng medikal na Diyos? Ito, kung ganun. Totoo na talaga ang lahat? Kung hindi ka pa susuko, ako ay... Huwag, huwag. Panginoon, aking Panginoon, handa akong magpakasakit para sa inyo. Walang sawang paglilingkod. Naway tingnan ninyo ang aking tapat na puso. Tanggapin ninyo ako bilang alipin. Handa akong sumuong sa anumang panganib. Mabuti, katanggap-tanggap ang iyong pagpapasako. Mula ngayon ako ang inyong susundin. Sige po. Bilisan mo. Huwag mong istorbohin ng Panginoon. Sige po. Panginoon, ako po'y aalis na. Magsaya po kayong mabuti. Bilisan mo na. Kailangang ilabas ang alkohol sa katawan niya. Elders, Sa wakas kinilala mo rin akong senior. Kamusta? May nararamdaman ka pang sakit? wala talagang sakit ng ulo. Kakaiba, dati kahit kaunting alak lang, malalasing na ako ng todo. Bakit ngayon wala akong nararamdaman? Kasi, pinapalabas ko ang alak sa'yo. Huwag ka nang magpakatapang ng ganito. Para sa trabaho lang naman yon. Ayokong masira ang relasyon sa boss. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nalulukohin ni Wang Kong. Parang sinasabi mong pinagbuhatan mo siya. Oo nga pala. Bakit hindi mo ako hinati? Alam ko kasing lasing ka pa. Kung ganito ka ngayon, pag uwi mo, baka matakot si tita. Ah, ganun pala. Ano ang inakala mo? Akala mo dinala kita sa hotel para gawin ang masama sa'yo, pero hindi kita ginalaw. Nadidisappoint ka siguro. Wala akong ganoon. Huwag kang magbiro. Uwi na ako.
Parang nagpapalambing ka, pero gustong magpakalapit. Tigilan mo yan. Oo nga pala. Nakakuha na ako ng maaari kitang ilibre para sa tulong at sa tulong mo sa nanay ko. CJ, ako na ang magre-reserve ng restaurant. Ituring natin itong unang date natin kumain. Tumigil ka na, ako na ang bahala. Maliligo muna ako at magpapalit ng damit. Mauna ka na sa restaurant. Ayoko, sasama ako kay Junior. Walang hiya, pumunta ka na. Orderan mo ako ng masarap. Pag hindi, magagalit ako. CJ, ayos. Maghihintay ako. Pero huwag mo akong patagalin. Bilisan mo na. Bilis. Direktor Huang, kapit lang, dumating na dapat ang ambulansya. Ang nasangkot sa aksidente ay si Huang Qingling na si bihirang babaeng si biglang na aksidente, nakakalungkot. Oo nga, tumakas raw ang driver. Di alam kung aabot pa ang ambulansya para iligtas siya. Junior. Sinong pulubi yan? Huwag mong hawakan si Direktor. Umalis ka, huwag mo akong abalahin sa pagsagip ko. Marunong ako ng medisina. Marunong ka ng medisina. Doktor, tingnan mo nga kung ano ang nangyari sa kanya. Ang daming dugo, wala na sa malay. Huwag kang mag-alala, gagaling siya sa akin. Ano na po, doktor? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Ayos lang, hindi malala. Brain hemorrhage, konsusyon lang ito. Hanap ng tahimik na lugar para alisin ang namuong dugo. Tulungan mo ako. Ano ba nangyari? Bakit wala pa ang ambulansya? Ibaba mo na siya agad. Huwag galaw. Sabi ko na nga, konsusyon lang. Bakit ganyan ang hawak mo? Gusto mo ba masaktan si Miss Wang? Dr. Joe, tingnan mo nga, ano ba kay Miss Wang? Huwag nang mag-aksaya ng oras, dalhin na sa ospital. Akala ko sino, palaos na pulubi pala. Sino nagpahawak sa'yo kay Miss Wang? Bakit hindi mo siya ibaba kaagad? Ikaw naman, sino ka? Si Dr. Joe, siya ang family doctor namin. Ano ang nasir sir? Pa ang pinagsasabi mo? Sekretarya, malabo na ba ang mata mo? Ang dumi ng suot niya, halatang pulubi. Anong alam niyang medisina ang pulubi? Huwag kang magpaloko sa kanya. Ano? Ikaw na busabos na pulubi. Naglakas loob pang hawakan si Presidente Huang. Sabihan kita, kapag may nangyaring masama kay Presidente Huang, ngayong araw na ito, ikaw ang pananagutan ko. Gagawin kitang panes. Doc Joe, tingnan mo nga, ano ba nangyayari kay Presidente Huang? Itong salbaheng pulubi ay tinusok siya ng karayom. Nakatusok pa sa kamay niya. Baka nasira na siya nito. Dali, eksaminahin mo. Anak ng pulubing gusto mong mamatay. Sino nagutos na tusok ka ng tusok? Kaya mo bang panagutan ng buhay? Itong hampas lupang ito, hindi lang pala marunong ng medisina. Ang galing pa talaga, hindi pwede. Ang trabahong ibinigay ni Binatang Huang ay hindi masisira ng pulubi. Ipapasa natin ang sisi sa kanya. Huwag kang gumalaw, bulok na doktor. May alam ka ba sa medisina? Huwag mong bunutin, pampatigil ng dugo yan. Huwag kang makialam. Salbaha, ano ba ang alam mo? Naglakas loob kang tinusok. Si Presidente Huang, maghanda kang magbayad. Huwag na manggagamot kung bubunutin mo ang karayom at nagdugo ang aking kasamba. Subukan mo. Putang inang pulubi, nagpapanggap ka pa rito. Sasabihin ko sa'yo, lumayas ka na. Kasambahay. Doc Joe, tingnan mo. Bakit siya nagdugo? Boss Wang, pa. Boss Wang, pa. Huwag kang magpanik. Dumilang ng dugo to. Matatapos din yan. Tatagain ko ulit. Nasira ang puso niya. Kailangan ulit tusukin. Puwer, nagbabala ka pa. Gustong-gusto mong mamatay. Umalis ka o lalaban ako. Boss Wang, pa. Parang huminto na hininga niya. Doc Joe, tulungan mo siya. Kanina pa sinasabi nitong pulubing okay lang siya. Tulungan mo na siya. Ano nangyayari? Masyadong malubha ang tama ni Boss Wang. Di ko na, kaya siyang buhayin. Paano nangyari to? Kanina pa sinasabi nitong pulubing okay lang. Bakit biglang hindi na mabuhay? Sekretarya, kahit marami na akong naging pasyente, nasira ng kalat na pulubi ang paggamot, kaya malapit nang mamatay si Boss Wang. Wala na akong magagawa. Masahol ka palang doktor. Sinisiraan mo pa ang aking shiny. Pinagbibintangan mo ako. Humarap ka ngayon di. Pulubi ka, lalabanan kita. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang sumayre kay Boss Wang. Bakit kayo ganon? Walang katotohanan. Malinaw na ang doktor ang may sala. Siya ang pumatay sa shiny ko. Ano nang kinalaman ko? Kaya ko siyang iligtas. EWWW, ikaw pa ang magliligtas. Sa'yo na lang ito. Kapag namatay si Boss Wang ngayon, hinding-hindi kita palalampasin. Babayaran mo ng buhay mo. Pulubing walang hiya. Huwag kang makialam. Si Sheng, hulihin niyo silang dalawa. Panginoon, nagtagal po kami. Pigilan niyo sila.
Humiwalay kayo sa pagligtas. Opo. Pulubi, huwag mo hawakan si Boss Wang. Hoy, sino ka ba? Bitawan mo ako. Huwag kang makisali. Shiny. Boss Wang, pa. Gumising na si Boss Wang. Boss Wang, pa. Ang sakit. Nasaan ako? Shiny, kamusta ang pakiramdam? May iba ka pang nararamdaman? Parang lahat ng parte sumasakit. Sino ka ba? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Paano ito nangyari? Wala nang lunas si Wang Qingling. Paano itong pulubi nakapagpagaling? Boss Wang, pa. Boss Wang, nagising ka rin. Tingnan ko ang kalagayan mo. Boss Wang, pa. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Wala ka pa ring paliwanag sa akin. Sino ka? Kapatid, estudyante ako ng iyong ama. Ako si Yifan. Ano? Ito ang patunay. Tingnan mo. Tama ito. Katulad ito ng ipinakita sa akin ni Mama noon. Ang huling iniwan sa akin ni Papa. Bakit hindi siya bumalik para dalawin kaming mag-ina? Ngayon lang. Maraming taong hindi nagpakita ang aming guro. May matinding dahilan siya. Nasa huling panahon na siya. Malapit na palang mama. Kaya ngayon lang siya nagpakita. Kapatid, Tumahimik ka. Hindi ba siya nagsugo sa iyo para bayaran ako? Nabayaran mo na ako. Nailigtas mo na ako. Pwede ka nang umalis? kapatid, noong nakaraang aksident at ngayon pa, sinisiraan ka ng doktor ninyo. Ibig sabihin nito, delikado ang paligid mo. Hindi ako alis, mananatili akong mag-alaga sa'yo. Tama, Boss Wang. Noong aksidente, tumakas man ang salarin. Kilala ko siya. Tauhan ito ng kapatid mong si Wang Feng. At itong si Dr. Zhou. Siya ang nagtangkang pumatay sa iyo. Habang itong pulubi ang nagligtas sa iyo. Hoy, hindi ako pulubi. Ako ang kuya niyang babae. Boss Wang, sa tingin ko, si Dr. Zhou ay hindi mapagkakatiwalaan. Mapanganib siyang kasama. Itong pulubi naman ay may kakayahan. Maiwan na lang sana siya dito. Sabihin mo, sino ang nagutos sa iyo? Si Wang Feng ba? Si Zhou. Ikaw ang doktor ng pamilya Huang. Ako ang nagpapasahod sa iyo. Bakit mo ako pinapatay? Kung hindi kay Ji Huang, sa liit ng sweldo, paano ako makakabili ng bahay? Kasalanan mo ang pagiging kuripot mo. Dr. Zhou, wala ka bang hiya? Wala ka bang hiya? Ang sweldo na binigay ni Boss Wang, sapat na para makabili ka ng maraming bahay. Imbis na magpasalamat ka, tumutulong ka pa kay Huang Feng laban sa kanya. Pag namatay ka, lahat ng yaman ng Huang ay mapupunta kay Young Master Huang. Ang makukuha ko, hindi lang tong kaunting halaga. Nakakahiya ka. Ayaw na kitang makita. Umalis ka sa aming angkan. Tinanggal na kita. Natanggal, ganun lang kasimple. Ipagbawal siya sa buong North City. Sang-ayon ako, Boss Wang. Tingnan mo yang kayabangan niya. CJ, gawin natin yan. Teka, huwag mo akong ipagbawal. Pasensya na, Boss Wang. Nagkamali ako. Nagpadala ako. Huwag mo akong ipagbawal. Tama na. Wala nang pagbabago sa desisyong ito. Ikaw, dahil hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Mamatay ka na. Junior, okay ka lang. Okay lang. Nasa bingit ng kamatayan, nanakit ka pa. Parang gusto mo nang mamatay. Si Sheng, dalhin mo at turuan ng leksyon. Opo, Tera. Junior, nakita mo na, napakadelikado dito. Tama si Boss Wang. Panatilihin na lang natin siya. Para ma-protect ka niya. Huwag na lang. Kung hindi ka sasang-ayon, sundan kita ng walang hiya, hanggang sa pumayag ka. Eddie. Hoy, senior sister, di ako makakapunta sa date. Maraming peligro dito kay Junior. Kailangan ko siyang bantayan. Sa susunod na lang tayo kakain. Sa Yifan, para sa ibang babae, iniwan mo ako. Galit na galit ako. Senior, huwag kang magalit. Hoy. Nagalit na naman si Senior. Kapag natapos, sasamahan ko siya kumain. Kung may iba kang kasama, huwag mo akong sundan. Wala. Kinansela ko na. Uunahin kita, saka ako hihingi ng tawad sa kanya. Ngayong nasugatan ka pa, kailangan mong magpahinga ka na, sasama ako sa'yo. Bahala ka, Secretary. Alis na tayo. Sige. Ano ba ang trabaho ninyo? 2 beses nang nabigo sa pagpatay kay Huang Qingling. Mga walang kwenta ba kayo? Huwag po kayong magalit, Ji Huang. Ako mismo ang umambush sa kanya, at nakita kong namatay siya. Biglang may pulubing sumak lolo, na magaling sa medisina. Kahit mga kilos ni Dr. Zhou, ay naneutralize niya. Pulubi ang sinasabi mo, may alam ba yun sa medisina? Niloloko niyo ba ako? Pakalma po kayo, Ji Huang. Nakita ko talaga yon. Walang kasinungalingan. Mahal, kung ganun ang sinabi niya, mukhang totoo naman. Si Huang Qingling pala, matibay ang... Baka yung pulubi ay isang dalubhasa. Swerte ni Huang Qingling.
Hanapin niyo si AI Zhou. Kailangan kong malaman ang detalye. Nauunawaan niyo. Si Dr. Joe ay pinalayas mula sa North City. Hindi na namin makita. Hindi mahanap. Lumayas kayo. Hindi mahanap. Mahal, huwag ka munang magalit kahit matibay si Huang Qingling. Pero, kung tama ang plano natin, maiisahan din natin siya. May plano ka na ba laban sa kanya? Ang kumpanya ni Huang Qingling ay pharmaceutical. Paano kung magkaproblema ang mga gamot niya? Titiisin pa ba ng angkan nila ang presidente nilang yun? Junior. Tapos na ang lahat. Huwag ka nang mabalisa. Magaling ka. Salamat sa tulong mo. Kapatid kita sa eskwela, walang anuman yun. Huwag kang mag-alala, protektado ka sa akin. Ang daldal mo. Huang Qingling, lumayas ka na. Mukhang may problema tayo. Tumahimik ka nga. Lola, bakit po kayo nandito? Bakit hindi ka nagpaalam? Para masalubong ko si Lola? Boss Huang, hindi ko sila napigilan. Huang Qingling, ang kapal mo. Peke pala ang gamot mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Anong peking gamot? Hindi ba't ito ay kontrata sa mga butika? Huang Qingling, nagmamatigas ka pa rin. Sa likod ng pamilya Huang, ginawang peke ang mga gamot sa transaksyon. Ngayon ay nahayag na, mga butika at ospital sa Hilagang Lungsod. Humihingi na ng paliwanag. Tama nga, gusto mo bang lahat ay dumating sa harap bago ka umamin? Anong kalokohan to? Paano ako magbebenta ng peking gamot? May daya talaga dito. Anong daya? Hanggang ngayon magdahilan ka pa rin. Huang Qingling, walang utang na loob. Ang pamilya Huang, paano napunta sa iyo ang kawalang konsensyang ito? Lola, hindi ko kaya gawin ito. Kasuklam-suklam na bagay. May nagpakana nito sakit. Isinumpa ako. Sisiguraduhin ko, imbestigahan ito. Huang Qingling, huwag ka nang magdrama. Nandito ang mga salaysay. Nang tauhan mo na pumirma, nagsasabing peke ang gamot mo. Ano pang palusot mo? Tama na, Qingling. Aminin mo na. Hindi ko sinabi ang mga to. Hindi ako nagbenta ng peke. Hindi ako aamin. May nagtanim nito sakit. Malinaw ang ebidensya. Bakit ka pa nagmamatigas? Kung magsalita ka, huwag kang mag-asta. Putang inang hampas lupa. Anong pakialam mo? Ang problema niya ay akin din. Sawa na ako sa'yo. Huang Qingling, aaminin mo na ba? Qingling, humingi ka na ng tawad. Hindi ko ginawa. Kaya di ko aaminin. Huang Qingling, lumuhod ka. Lola, hindi ako nagsisinungaling. Si Huang Feng ang may pakana nito. Bigong siya noon, ngayon ito ang ginamit laban sakit. Katarantaduhan lang to. Hindi ko sisirain ang pamilya Huang, lalo na sa'yo. Tama, huwag niyo sirain si Feng. Hindi ako. Sasaksi ako para sa kanya. Si AI Zhou na pinaalis sa Hilaga, siya mismo ang nagsabing si Huang Feng ang utos. Ang pagbebenta ng peking gamot, si Feng din ang may gawa. Huang Feng, totoo ba? Lola, bakit kayo maniniwala sa kanila? Matagal na akong tapat, hindi nagkamali, kahit manok hindi ko kaya patay. Paano ako mananakit ng lalo pa itong, nakakasira na walang pakinabang. Ginagulang nila ako, Lola. Tama po, Lola, nagtanim lang sila ng ebidensya. Tingnan nyo, kompleto ang ebidensya. Malinaw na may sala siya. Kayo ang nagawa ng kasinungalingan. Huang Qingling, luluhod ka ba o hindi? Aamin ka ba o hindi? Lola, hindi ko ginawa yan, kaya hindi ko inaamin. Lola, ang tulad ni Huang Qingling ay isinilang para sirain ang pangalan ng Huang. Para sirain ang pangalan ng Huang. Ang taong ganyan, karapat dapat ba siyang maging CEO ng Huang? Oo, Lola, kung ipagkakatiwala mo sa kanya ang ipon ng Huang, ilang taon na lang kaya ang itatagal ng Huang? Sa aking palagay, ibalik nyo na ang posisyon ng CEO, at ibigay kay Kuya Feng. Siguradong mas gaganda ang Huang kapag si Kuya Feng ang naging CEO. Lumabas na ang tunay na kulay, no? Gusto niyong agawin ang posisyon ng CEO, ang lalaki ng mga tiyan nyo. Bastos na pulubi kapag nakialam ka pa. Maniwala ka, itatapon kita agad palabas. Lola, maniwala po kayo sa akin. Patutunayan ko ang aking pagiging inosente. Tama na. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Labis mo akong binaygo. Dahil hindi ka umaamin, hindi ka na magiging CEO. Ipauubaya mo na sa apo kong si Huang Feng. Salamat, Lola. Ang talino nyo, Lola. Lola, ako ang nagtayo ng Huang. Ngayon pinaghirapan ko ito. Kaya naging ganito ito ngayon. Paano niyo masasabing magbitiw na lang ako? Hindi ito patas. Ako ang masusunod sa Huang. Kapag hindi ka nagbitiw, aalis kayong mag-ina sa Huang. Ako. Ginang, ang kumpanya ng kapatid ko. Kung gusto niyong kunin, depende kung papayag ako. Saan galing ang bastos na pulubi na to? Naglakas loob na bastyusin si Lola, at naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. May tao ba dyan? Itapon nyo yan palabas. Akala mo ba gustong-gusto kong magsinungaling sa inyo? Hindi ko ipaubaya ang posisyon ng CEO. Aalis na lang ako. Teka. Lola. Kapag napatunayan ko na hindi ako ang nagbebenta ng peking gamot, maibabalik ba sa akin ang posisyon ko bilang CEO? Siyempre, pero wala akong oras para makinig sa mga rason mo. Hindi ako magtatagal.
Pero sana tuparin mo ang usapan mo. Lola, panoodin niyo. Patutunayan ko na ang pagiging inosente ko. Grabe, Huang Qingling, nagpupumiglas ka pa rin hanggang ngayon. Huwag ka nang magulo. Huang Qingling, nandito na ang lahat ng ebidensya. Paano mo pa mapapatunayan ang pagiging inosente mo? Kung ganon, dumilat kayo at panoorin. Tama na yan, huwag kang magkunwari, lumabas ka na agad. Huwag mo akong gambalain sa trabaho ko. Siya ang kasabwat ni Huang Feng sa pagpalit ng peking gamot. Sasabihin niya sa'yo kung sino ang nagpalit ng tunay sa peking gamot na ipinagbibili. Manager Zhang, sabihin mo ang lahat ng alam mo. Opo, opo. Lahat ay utos ni Young Master Huang na palitan ang gamot para isisi kay Director Huang para pilitin siyang bitawan ng posisyon bilang CEO. Ano? Tumahimik ka. Kasi nungalingan niya. Lola, huwag kang maniwala. Binayaran lang to ni Huang Qingling para siraan ako. Lola, hindi ako magloloko sa inyo. Narito ang chat history namin ni Young Master Huang. At resibo ng perang binigay niya. Patunay lahat ito. Lola, tingnan ninyo. Ano? Gusto mong sirain ang ebidensya? Layas dito, hampas lupa. Lumuhad ka. Lola, pakinggan niyo ako. Malinaw ang ebidensya kay Huang Feng. Ano pa ang paliwanag mo? Aminin mo na lang. Alam na pala ninyo at pinagtripan niyo ako. Tama ka. Alam na namin ang peking gamot. Kaya ginamit namin ang plano mo mismo. Napakatalino mo pala. Huang Feng. Pinagkatiwalaan kita ng lubos. Tapos gagantihan mo ako. Lola, nadala lang po kami. Parusahan niyo na po kami. Tama na. Anong lakas ng loob niyo? Magnakaw ng gamot. Huwag po kayong magalit, masasaktan lang kayo. Aminin ko, nagkamali ako. Huwag po kayong magalit, pakiusap. Lola, tanggap namin ang parusa. Basta huwag lang, masira ang kalusugan niyo. Kadiri naman ang dalawa ninyo. Nakakadiri kayong panoorin. Anong alam mo, pulubi? Tumahimik ka, ito'y pag-amin sa pagkakamali. At pagtutuwid nito. Tama siya. Nasa kumpanya ang tunay na gamot, hindi naman malaki ang nawala. Lola, may puso kaming mga apo, di tulad niyang walang galang. Tama na. Maliit lang ang diferensya. Babalaan na lang natin. Magdapa kayo ng isang araw. Yun lang. Ano pa ba ang gusto mo? Pulubi kang bantot, huwag kang makialam. Ito'y aming pamilyang usapan. Anong pakialam mo? Lola, kayo ang nakatatanda. Kaya't hindi ako tutol sa parusa. Ngunit si Huang Feng, Song Xiaomin. Kung inaamin niyo na, kayo ang nagbenta ng peking gamot. Ang pagsubok niyong patumbahin ako. Inaamin niyo ba? Mga sinungaling, hindi ko ipagkanulo ang angkan natin, lalong hindi ikaw. Totoo yan. Huwag kaming pagbintangan. Mga walang hiya. Huminahon ka, Xiaoming. Ipaglalaban ko ang karapatan mo. Yamang pinaratangan niyo siya. Isuko ang posisyon ng presidente. Pag-usapan natin to sa susunod. Matandang bruha ka, manunumpa ka pa ba? Pulubi, igalang niyo ang lola ko. Sabihin ko sa'yo, yung pagmamahalan niyong dalawa ni Huang Qingling ay hindi nararapat. Anong sasabihin ng tao? Ang katulad mo, karapat-dapat bang maging presidente? Huang Qingling, ikaw na presidente ng malaking kumpanya. Maraming nanliligaw sa'yo. Bakit itong pulubi pa? Nagpapakaladkad ka. Ano ba ang hilig mo? Ano na kalokohan yan? Si Xai Yifan ay shage ko. Hindi ganyan ang relasyon namin. Shiny. Inamin mo rin na shage kita. O ayan, paano pa kaya sasabihin mo walang kalokohan? Huang Qingling. Nakikisama ka sa pulubi, nagpapakaladkad, dinudungisan mo ang aming pangalan. Tama na yan. Kung ganito na nga, lalo kang hindi karapat-dapat maging presidente. Lola, wala po ako. Napakasama ninyo, Lola. Nakakatakot kayo. Sa tingin ko, gusto niyong agawin ang kumpanya niya. Walang galang, batong walang respeto, paulit-ulit mo akong dinudustahan, itapon ninyo siya. Lola, mali ba si Xai Yifan? Ikaw na babae, paano mapapamahalaan mo ang kumpanya? Kung ayaw mo sa desisyon ko, lumayas ka sa angkan Huang. Nakikita mo ba, Huang Qingling? Kahit na malaman mo ang plano namin, ano ngayon? Panig pa rin sa amin si Lola. Panig pa rin sa amin si Lola. Little B, hindi kita hahayaang magtagal sa tagumpay mo. Kung ganun, abangan natin. Tara na, mahal. Malinaw na ito ang kumpanya. Bakit ganito si Lola? President Huang and Huang. Kapatid. Nahimatay si President Huang. President Huang and Huang. Okay lang siya. Kinakabahan lang siya nitong mga nakaraang araw. Gagaan ang pakiramdam niya pagkatapos ng acupuncture. Anong nangyayari? Bakit hindi pa siya nagigising? Naku, ate, katatapos ko lang mag-acupuncture. Paano siya gigising agad? Ang tinamaan ko ay ang punto ng pagtulo. Na-aksidente siya noong mga nakaraang araw. At palagi siyang pagod at hindi nakakapagpahinga. Hayaan mo siyang magpahinga. Alagaan mo siya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ang mga pag-aari mo, sisiguraduhin kong hindi maaagaw ng iba. Lord. Napakasama ng pamilya Huang. Gagawin ko sa kanila ang ginawa nila sa iba. Opo.
Hay, teka, ang gamot na ito, naipamahagi na ba sa lahat ng batika? Naman, kung hindi kami pa uwiin ni Lola para kumain. Tama, sa pagkakataong ito, talagang nagtagumpay tayo. Panig din sa atin si Lola, si Huang Qinling ngayon, ay hindi na makakabangon. Salamat sa magandang ideya mo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating pabagsakin siya, pakakasalan kita ng Ingrande. Kung ganun, hihintayin ko ang magandang balita. Tara na, kumain muna tayo sa bahay ni Lola. Lola, pinaghintay ko kayo. Naayos ko na ang lahat sa kumpanya. Kain muna tayo. Ano? Alam ko na. Lola, may problema. May nangyari. Zai Corporation ng North City, inatake ang Huang Clan. Peke daw ang gamot na tinitinda namin. Nanggugulo sa merkado, maraming naagrabyado. Sinagip tayo ng Zai Corporation. Ngayon ang halaga ng Huang Clan, bumagsak sa 300 milyon. Ano? Huang Feng, ayon sa'yo ayos na ito. Paano nangyari to? Talagang hindi ko alam. Nagawa ko na talaga ang lahat. Ako mismo naghatid ng gamot. Ano ba talaga ang nangyari? Lola, kinumpirma ng mga eksperto, peke pa rin ang gamot ni Ji Huang. Ngayon ang mga partner natin, nagkakansela ng kontrata. Gulo na sa kumpanya. Imposible, talagang imposible. Ako mismo ang nagdala ng gamot. Hindi pwedeng fake yon. Nagdadahilan ka pa. Aminin mo ang totoo. Ano? May nangyari kay Lola. Lahat ng partner natin, naghihingi ng malaking bayad. Ang Huang Clan, nalugi ng bilyon. Punong-puno ng utang. Malapit ng mabangkarote. Alam ko, Lola. Pakinggan niyo, si Huang Qingling ang may gawa nito. Simula pa lang nagbenta na siya ng peke, kaya kasalanan niya lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nagkagulo ang Huang Clan. Tama po, Lola. Dapat aminin ni Huang Qinling. Tapos palayasin na natin siya, para mailigtas ang kumpanya. Tagapangasiwa. Ipatawag si Huang Qinling. Dapat siya ang mag-ayos ng gulo niya. Ipahayag sa publiko. Simula ngayon, hindi na siya miyembro ng Huang Clan. Lola, nakausap na po. Wala siyang kinalaman dito. Gusto niyang magpakumbaba tayo, kung hindi tayo hihingi ng tawad, at ibalik sa kanya ang posisyon. Ang suwail na anak na to, ang lakas ng loob niya, tayo pa ang mag-so sorry, wala na siyang respeto. Patawarin po ninyo ang inyong galit, Gina. May abiso ang grupo Zai kanina. Nagsasabing titigil lang sila, kung ang ating punong tagapagmana, ang makikipag-ayos sa kanila. Hindi mo ba sinabi, Saksi? Nawala na si Huang Qingling sa pamilya. Nabanggit na po, ang grupo Zai. Siya lang ang kinikilalang presidente ng Huang. Kung hindi siya, ang makikipag-usap bilang presidente, puputulin nila ang lahat ng ugnayan ng Huang. Mawawasak ang ating angkan. Maghanda ng sasakyan. Dadalhin natin ang ating pagsoyosyo. Upang hilinging bumalik siya, bilang presidente. Lola, hindi magandang plano ito. Sa ugali ni Qingling, kapag bumalik siya, wala na tayong koneksyon sa kanya. Tama po sila, Lola, tumigil kayo. Hindi ko hahayaang wasakin ng Zai ang angkan natin. Dadalhin natin ang pagsisisi. Ako, ikaw. Bakit ako nakatulog dito? Ah, Shiny. Napagod ka ng husto nitong nakaraan, kaya hinilot ko ang pressure point mo para makapagpahinga ka. Sanay una na lang ang inabot mo. Bakit sa balikat mo pa ako sumandal? Shiny, nagkakamali ka. Ikaw mismo ang umayos ng pagkakasandal. Paano naman posible iyon? Panginoong Huang, si Ginang Huang, nandito para magpakumbaba. Papasukin po ba sila? Nagpapakumbaba? Ano ang nangyayari? Ganito kasi ang nangyari. Inilahat ko ng palihim ang totoo at peking gamot, tapos si Huang Feng na tanga, dinala ang lahat sa mga ospital at tindahan. Dobleng panluloko ang nangyari, kaya nagalit ang mga supplier. Pero huwag kang mag-alala. Yun ang kabuuan. Kaya, napilitan silang ibalik ang posisyong presidente sa'yo. Tutu, ginawa mo lahat ito para sa akin. Sigurado ka ba talaga? Totoong totoo. Hoy, ano ba itong ginawa ni? Bakit kayo pumasok ng walang pahintulot? Qingling, nagkamali si Lola. Humingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo na si Lola. Leonard, Lola. Salita lang ang paghingi mo ng tawad. Siyempre hindi. Tingnan mo. Ito ang mga dokumento at shares ng Huangs. Ibinabalik ko na sa iyo. Pangako ko ito, mula ngayon, hindi na makikialam ang Huang family. Ako nagtatag ng Huangs. Dapat talagang hindi sila makialam. Hinihingi ko lahat ng shares nila. Dapat ibalik sa akin. Kung hindi, resign na lang ako. Huwag. Sige, papayag ako. Ibabalik ko lahat ng shares ng Huangs. Teka muna, di pa humihingi ng tawad si Huang Feng at Song Xiaomi.
Naibigay na ang shares Huwag kang magmalabis. Mag-apologize kayo kay Qingli. Paumanhin. Nasiyahan ka na? Lumabas na kayong lahat. Sige, sige. Pupuntahan ko ang sis mamaya. Hoy, hoy, hindi ka pa gagaling sa sugat. Saan ka pupunta? Wala nang oras. Kakakuha ko lang ng kumpanya. May problema pa sa peking gamot. Kailangan kong asikasuhin. Dahil dito, hindi mo na kailangang pumunta. Nung humihingi ng tawad si Huang Feng na ipadala na ang tunay na gamot. Marami ka palang ginawa. Malaki ang masamang epekto nito. Kung hindi maayos, mawawasak ang Huangs. Ako mismo ang pupunta. Shiny, bibigyan ba kita ng problema? Tiyak ayusin ko lahat bago ibigay sa'yo. Tapos na ang lahat ng ayos. Huwag kang mag-alala. Wala nang problema sa Huangs. President Wang, totoo ang sinasabi niya. Tingnan mo ang kontrata. 10 taon ang kontrata. Totoo palang lahat. Ang dami mong ginawa para sa akin. Ang galing mo talaga. Sa totoo lang, kuya, ako, hawak ko ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo, Yishendian, ang mga ganitong bagay. Madali lang yan. Nagsisinungaling ka na naman. Sige na, kung ayaw mong sabihin kung paano mo naayos, hindi na kita tatakutin. Kuya, totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Mr. Zai, huwag mo na siyang asarin. MS. Wang, ito po, galing sa Tan Family. Engagement invitation ng anak na babae ng Tan Family. Ang Tan family at ang aming Huang Fa ay may matagal ng partnership. Dapat talaga tayong dumalo sa kasal nila. Maghahanda ako ng regalo. Pero, parang wala nang magandang regalo. Pupunta na lang ako sa palengke. Sekretary, ihanda ang sasakyan. Sige. 8. Sasamahan kita. Sige, alis na. Nako, welcome po MS, Huang. Paumanhin sa aming pagtanggap. Anong pwedeng matulong ng Lambao Trading sa inyo ngayon? May partner kaming mag-i-engage bukas. Mahilig sila sa sikat na paintings. Meron ba kayong na pwedeng ipagbili? Ayos, MS, Huang. Nasa tamang lugar po kayo. Meron kaming sikat na painting na nakuha nung nakaraan. Sakto sa pangangailangan ninyo. MS, Huang, tingnan ninyo. Ano ito? Ito ang huling obra ni Jiming Yu. Tama, huling gawa ni Master Mingyu. Walang katulad. Kahit sa buong Hilaga, napakahalaga nito. Perpektong regalo sa engagement. Napaka-respectable. MS. Wang, huling likha ni Jiming Yu. Kahit i-collect natin, may mataas na halaga. Maganda nga. Kukunin ko. Magkano? Hindi naman masyado. 5 milyon lang. MS, Huang, credit card o. Anong painting ito? 5 milyon agad. Ang mahal naman. Hindi, mali ka dyan. Huling obra ni Master Mingyu, walang kapareho. Sulit ang 5 milyon. Tama ka. 5 milyon lang yan. Secretary, swipe. Teka. Mukhang may problema sa painting. Fake, huwag bilhin. Pek. Manager. Anong nangyayari? Putik na pulubi ka, kasinungalingan. Totoo itong obra ni Master Mingyu. Binili mismo ng amo namin, mula sa alaga ni Master Mingyu. Paano naging peke ito? Magsalita kang maayos. Marami na akong nakitang antigong kayamanan. Matalas ang mata kong tumingin. Fake ito, sigurado. Si Ifan, itong Lambao Trading. Isa sa pinakasikat na antique shop sa North City. Tigilan mo yan. Hindi ako nagbibiro. Huwag kang makipag-away. Mukhang tunay ito sa una, pero peke talaga. Kalokohan. Kung peke raw ito, anong ebidensya mo? Kailangan pa ba ng patunay? Buong buhay ni Master Mingyu, puro landscape at malayang estilo. Gumagamit siya ng Rox 1 paper, pero semi-processed ang gamit dito. Ano pinagkaiba ng raw at semi-processed? Madaling sumipsip ng tinta ang raw, kaya mas maraming shades ng tinta. Sa semi-processed, hindi ganoon. Yung semi-processed. Hindi ko maintindihan. Di bakit ka nagtatanong? Para maintindihan mo, ibig sabihin, habang buhay Rox 1 ang ginamit ni Master. Kaya imposibleng semi-processed ito. HMPH, ganun lang? Paano mo nasabi na bago mamatay si Master, ayaw na niya sa semi-process? Kahit raw at semi-processed di mo alam, nagtatanong ka pa kung ayaw mong maniwala. Pagtanong ka sa eksperto. Ayoko nang makipagtalo. Manager Wang, bakit mo dinala ang pulubing ito? Naghahanap ka ba ng gulo sa Lambao Trading? Manager, nagkakamali ka. Hala! Hindi ba't sikat na appraiser na si Master Wang? Anong nagdala sa inyo rito? Nabalitaan kong mayroon kayong huling likha ni Master Mingyu. Dumating ako para makita. Manager, ipakita mo na ang painting. Sige po, Master Wang.
Master Wang, ito po. Ang huling obra ni Master Mingyu. Kung magustuhan ninyo, bebenta ko ng 20% discount. Ano sa palagay ninyo? Sandali, manager. Ito'y pinili na ni Boss Wang. Bakit ibebenta sa iba? Kanina ibebenta sa inyo. Pero, nag-ulo lang kayo. Kaya ibebenta ko na lang sa iba ng mas mura. Hindi kami taang magbabayad. Sa peking painting na Pulubing sinungaling. Walang basehan ang paratang mo. Hindi ka namin tinatanggap dito. Umalis ka na. Manager. Naghihinala ka ba na ulyanin ako? Sadyang binigyan mo ako ng peking painting. Ginoong Wang, ikaw, hindi ka nagbibiro? Ito'y tunay na likha ni Master Mingyu. Paano ito naging peke? Ginoong Wang, peke nga ba talaga ang painting na ito? Peking peke ito, mga dekada na akong eksperto sa pagtasa. Espesyalista talaga ako sa mga calligraphy at painting. Ang painting na ito, hindi ko kayang kilalanin ang peke. Ganun na nga ang sabi ni Ewang. Ano pa ang masasabi mo? Prestihiyosong Lanbao firm nagbebenta ng peke. Wala ka talagang konsensya. Ito, hindi ko rin alam. Baka nagkamali kami sa appraisal. Paumanhin po. Ang Enbu firm ay nagbebenta ng peke. Kung kumalat ito, may tataguyod mo pa ang reputasyon. Nakakadismaya talaga ang Enbu firm. Ginoong Wang, huwag po kayong magalit. Ganito na lang, kami sa Lanbao Firm, magbibigay kami ng 500,000 pesong painting, bilang kompensasyon. Pakiusap, huwag na po kayong magalit. Huwag na itong mauli. Opo. Manager, kami ang nakakita na peke ito. Walang paliwanag kay President Wang. Walang paliwanag. President Wang. Kami ang may pagkakamali sa Lanbao Firm. Ganito, 30% diskwento sa lahat ng bibilhin mo ngayon. Sa lahat. 30% diskwento sa lahat ng bibilhin mo ngayon. Sa lahat. Ano sa palagay mo? Manager, hindi namin kailangan ng diskwento. Huwag na sa diskwento. Pwede bang makuha na lang namin ang painting? Itong painting. Ito'y nabili ko lang sa tabi-tabi. Mura lang ito, kung gusto ni President Wang. Ito na po ang ipapamigay namin. Kitang-kita naman na walang halaga ito. Ang 30% diskwento ay malaking halaga din. Isang basura lang ang ibinigay sa amin. Si Ifan, kung gusto mo ito, bibilhin ko ito para sa... Tiwalang ka sa akin. Ang painting na ito, ang tunay na likha ni Master Mingyu. Totoo ba ito? Siyempre totoo. Sige, maniniwala ako sa iyo. Manager. Ang Enbo firm nyo, hindi kayo magbabago ng pasya. Palaging tapat ang Lanbao Firm, hindi kami nagbabago ng salita. Sinabi naming ipapamigay. Ikaw talaga, napahalagahan mo itong painting. May sekreto ba itong taglay? Nako, Ginoong Wang, itong larawan ay binili ko. Sa tinderang 100 piso lang nung nakaraan. Walang sikretong kahulugan to. Ano? Sa tinderang binili. Boss Wang, nalugi na tayo. Hindi pwede. Hindi ko pababayaan ang utol kong babae. Sinasabi ko talagang, tunay na obra ni Master Mingyu. Estudyanteng ito, di mo ba alam kung saan ka? Mananalo ka sa treasure hall? Napanalunan ko talaga ito. Di ka naniniwala. Nandito si Ginoong Wang, patingin na natin sa kanya. Binata. Matapang ka sa larawang ito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Susuriin ko ito. Anong masasabi mo, maestro? Tunay ba ito? Ang larawang ito. Sa ekspresyon ni Ginoong Wang, peke pala itong larawan. Mali. Tunay na kay Master Mingyu ang dibuhong ito. Ginoong Wang, nagbibiro ka ba? Paano naging tunay kay Master Mingyu? Totoo pala ang sinabi mo. Ang galing mo talaga, Ginoong Zai. Nakilala mo ang peke. Ngayon tunay naman. Swerte mo talaga. Hindi swerte yan. Talino ang meron ako. Binata, hindi ko pa alam pangalan. San ka nagtatrabaho? Salamat sa papuri. Ako si Ifan, nagmula sa Magiting na Angkan. Nakuha ko na ang kasunduan. Alis na tayo, utol. Sandali, palaboy. Ganun ka lang. Maglalayas ng kay Master Mingyu? Manager. Ang inyong treasure hall, baka magbago ng salita. Hindi ko naman sinabi yun. Ano ba ang ibig mo? Boss Wang, bakit mo kami hinaharang? Boss Wang, pagkakamali ng treasure hall. Kahit 5 na milyong piso halaga nito. Para sa amin, maliit lang ito. Pero, pagdadalhin mo lang, ang tunay na obra. Hindi ba labag sa patakaran? Magbigay ka ng konti. Para may papaliwanag sa may-ari. Manager, ikaw mismo nagsabi, regalo bilang palet. Ngayon hihingi ka. Ano't nagbago ka ng usapan? Malaking pangalan ng treasure hall. May mandarayang gaya mo, narito si Ginoong Wang. Pag kumalat ang balitang ito, mapapahiya ang treasure hall. Yung pangako mo sa treasure collection agents, bakit ka biglang nagbabago ng desisyon? Wala ka na bang pakialam sa reputasyon natin? Sir Wang, pakalma po kayo. Biro lang po ang lahat. Kahit worth 5 milyon ang painting na to, para sa treasure collection agency, hindi naman gaanong malaki. Kung gusto ni Director Huang,
Kayo na po ang bahala. Manager, pakibalot nga po ito. Sige po Director Huang, sandali lang. Ingat po kayo Director Huang. Tol, sandali lang. Yung masterpiece ni Master Minyu. Matagal ko nang hinahanap to. Pwede mo bang ipagkaloob sa akin? Sir Wang, itong painting. Para sana sa kasal ni Mr. bilang engagement gift. Medyo mahirap po. Maganda ang ideya ng masterpiece bilang regalo, pero medyo nakakabahala. Yung termino pong huling gawain, parang may mali sa pandinig. Pwede bang, ipalit ko na lang ang Fuchun Mountain painting? Na pareho ang halaga. Kung ganun po kahilig kayo dito, Sir Wang, hindi ko na kayo mapagkakait pa. Pero sa totoo lang po, kailangan ko munang kausapin ang senior ko. Junior, okay lang. Sang-ayon din ako. Haha. Salamat sa pagtulong mo sa pag-verify, Sir Wang, para hindi ako maloko, kaya papayag ako sa palitan. Sir Wang, ito na po sa inyo. Salamat sa pagpaparaya. Kapag kailangan nyo ng tulong, sa abot ng makakaya ko, tutulong ako, babalik na ako, para ihatid ang painting. Secretary, samahan nyo na lang si Sir Wang. Opo, Director Huang. Hahaha. Junior. Bakit mo ko tinitingnan? Hinahangaan mo ba ang pugit tapang ng senior mo? Sino nang naingganyo sa'yo? Nagulat lang ako na may ganyan ka palang abilidad. Sa pagkilala ng peking art. Marami ka pang makikilala sa akin, ngayon pa lang yan. Tutuklas ka pa ng iba. Sino nang mag-i-effort mag-explore bukas sa engagement party? Sasama ka sa akin. Ito ang card ko. Gamitin mo ang pera dito. Pangbili ng magandang outfit. Magkita tayo sa Howler Hotel bukas. Hindi ako aalis hanggat wala ka. Mukha ka mang mataray na tao, may malambot ka palang puso. Hanggang bukas, Junior. Nasaan ang mga damit na ipinapapunta ko? Panginoon, nakapagligtas ako ng isang tao. Biglang nawala ang mga inihandang damit. Baka matagal kayong maghintay, kaya agad akong dumating para mag-ulat. Kahinaan ko sa pagtupad ng tungkulin. Pakiusap-parusahan ninyo ako. Huwag na, para naman sa pagliligtas ng buhay. Opo, Panginoon, kukuha na ako ng panibagong damit. Sige, mauna ka na. Opo, Panginoon. Napakaganda mo, bunsong kapatid. Hindi ba binigyan kita ng pera para bumili ng damit? Bakit nakasuot ka ng sirang-sira? Nagpadala na ako ng tao para bumili. Darating na lang iyon. Wala nang oras. Pasok na tayo. Tara na. Mga panauhin, ngayon ay ang kasunduan ni na Binibining Tanchachu at Wang Fugi ng angkan ng Wang. Salamat sa inyong pagdalo. Magsisimula na ang seremonya. Ang pangalang Tanchachu na ito, pareho sa aking bunsong kapatid. Nako, ang Binibining Tan, sikat na babaeng maganda at matapang sa hilaga, nakakapanghinayang, ikakasal sa matandang, at pangatlong kasal na si Wang Fu. Totoo, parang magandang bulaklak sa basura. Pakikuha na ang magkasintahan. Mabigyan natin sila ng palakpakan. Ano ang nangyayari? Bakit wala pa si Tan Chucho? Hindi mo pa ba alam? Ang Binibining Tan, parang ayaw na ayaw sa kasunduang ito. Pinilit lang siya ng pamilya. Kaya kung wala siya ngayon, mukhang tatutol talaga sa Tan at Wang. Hinay-hinay lang po tayo. Naggagayak pa si Binibinitan. Malapit na siyang lumabas. Magsaya muna kayo sa pagkain. Parang ang Tanchachu na ito, ang hinahanap kong bunsong kapatid. Titingnan ko na. Mamamatay na lang ako sa halip na pakasalan ng walang kwentang si Wang Fugi. Tanchachu. Pamilya Tan at Wang ay nag-anunsyo sa buong lungsod tungkol sa kasal. Hindi ka pwedeng basta tumanggi ng ganyan. Magbihis ka na at umuwi ka na. Huwag mong ikahiya ang pamilya natin. Lolo, si Wang Fugi ay pumatay ng 2 asawa. Gusto mo ba talaga akong ipahamak? Wala kang respeto. Lolo, huwag po kayong magalit. Ako na ang kakausap kay ate. Ate, ang Wangs ay mayaman at kilalang pamilya. Sobrang yaman nila. Kahit pangatlong asawa at nambubugbog si Wang Fu, nagbago na raw siya. Pag pinakasalan mo siya ay magiging reyna ka. Ano pa bang problema? Kung ganoon kaganda, bakit hindi ikaw ang magpakasal? Tigil na ang pag-uusap na to. Mamamatay na lang ako kaysa pakasalan siya. Sunshine. Ikaw ba talaga ang aking Sunshine? Sino bang Sunshine mo ako? Umalis ka riyan, pulubi. Hi. Heto. Ito. Palatandaan ito mula sa aming master. Tingnan mo. HMM. Gaya nga ng inaasahan. Pareho ng kay. Airpat na yun para kay mama. Saan mo nakuha to? Binigay ng master namin. Bakit mo
Mukhang manluloko ka no, kung aalis ka lang. Bibigyan kita ng PHP 1,000. Hindi. Pinagbilinan ako ng master namin na alagaan ka ng mabuti. Ikaw. Galing pala sa matandang yun. Bakit hindi siya mismo pumunta? Anong pinapagawa sa'yo? Yung master namin, malapit nang mamatay, mahina na ang katawan. Kaya, Alam ko na. Noong buhay pa siya di kami hinanap, ngayong mamamatay na. Gusto lang pala kaming maglibing sa kanya. hindi. Sis, hindi yon ang totoo. Narito ako para tumulong sa kanya. Nang kailangan namin ng nanay ko, hindi siya dumating. Lalo na ngayong wala na siya. Huwag kayong magkunwari Rit. Alisan niyo ako ng daan. Hala, hindi ba't siya ang bida ngayon? Si Miss Tan. Bakit siya kasama ng isang pulubi na nagkakaganyan? Kilala mo pala si Ifan, Miss Tan. Hoy, Tan Chuchu, ang aking nobya. Saan ka pupunta? Wang Fugu. Kasalanan mo to, pulubi ka. Ngayon hindi na tayo makakalayo. Saan ang galing tong pulubi na to? Hoy, Chuchu, huwag kang lalapit sa pulubi na yan. Halika rito. Magsisimula na ang kasunduan natin. Huwag nating patagilan ang mga bisita. Puwer, mas pipiliin ko pa tong pulubi kaysa sayo. Hindi ba tutulong ka sa amin? Kung gayon, bigyan kita ng pagkakataon. Ayaw na ayaw kong pakasalan, ang gagong to, kaya ikaw, pigilan mo ang kasunduang ito. Huwag kang mag-alala. Habang ayaw mo, hindi kita ipapahiya. Wang Fugu, ayaw sa'yo ng kapatid ko. Kaya ikinansela ko na ang kasunduan. Anong kanselasyon? Wala kang karapatan dito. Pulubi ka. HMPH. Tan Chuchu, sigurado ka bang hindi ka lalapit? Hindi talaga. Duntan. Ayaw ng apo ninyong magpakasal. Napahiya ng lubha ang pamilya. Mananagot kayong lahat. Huminga ka muna, Iwang. Nag-init lang ang ulo ni Chachu. Ako na ang bahala. Mapapapayag ko siyang pakasalan ka. Lolo, gusto mo ba talagang pumatay sakit? Kalokohan. Karapat dapat si Iwang. Bata ka pa at hindi mo naiintindihan. Kapag nag-asawa ka na, maiintindihan mo rin ang desisyon ko. Halika na, tumigil ka na't magpakasal, matandang tan. 2 asawa na ang namatay sa kanya. Karapat dapat pa ba siya? Bulag ka na ba? Hoy, punye mong pulubi ka. Kailan ka pumasok sa bahay namin? Ha? Siguro, napuslit ka sa butas ng aso. Isang pulubi ka lang, pumunta ka sa kasalan ng pamilya Tan, nagpapalimos ka na nga lang, nakikialam ka pa. Lolo, paalisin niyo na to. Lanan, di nyo na kailangan ako paalisin. Kapag napawalang bisa ang kasal, at di na nyo siya pipilitin. Aalis na ako, ang kapal mo. Ang usapin ng pamilya Tan, di pwedeng manghimasok ang pulubi. Tama na. Huwag nang makipagdebate. Paalisin nyo na tong pulubi. Huwag guluhin ang kasal ko at ni Chuchu. Sinabi ko na. Ayaw kong sumunod. Walang makakapilit sa akin. Mga walang kwenta, di pa kayang talunin ng pulubi. Sabay-sabay nyo siyang atakon. Sandali. Ginoong Wang, Lolo Tan. Kasama ko si Ifan dito. Humihingi ako ng tawad sa kanyang kalokohan. Pangalawang kapatid. Si Ifan, tumahimik ka. Sana bigyan niyo ako ng mukha. Huwag niyo nang awayin ang senior ko. Ah, kasama mo pala siya. Dr. Huang, dahil sa iyo na lang, di ko na ito papansinin. Pero bantayan mo yung dala mo. Kapag ginulo mo pa ang kasal, magagalit na talaga ako. Huwag kayong mag-alala. Hoy Zai Ifan, ang meron pala, magandang babae na katulong mo. Pareho kayong anak ng aming guro. Kapatid kong babae siya. Yang matandang yan. Hindi lang may relasyon sa nanay ko, pati anak sa iba. Higit pa dyan, meron ka pang ate sa pagsasanay. Wala akong pakialam. Nangako ka sa akin na, kahit ano pa man, aayusin mo ang problemang ito. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang pangako. Hoy, Hoy, ano ba kayong ginagawa? Nandito sa harap ng lahat, nang haharas pa kayo. Chuchu. Tingnan mo kung sino ang makakalaban sa pamilya Wang. Magpakasal ka na lang sa akin. Bitawan mo siya ngayon. Si Ifan, kalmahan mo ang sarili mo. Kasalan ito ng mga pamilyang Tan at Wang. Bagamat nakakausap ko sila, hindi ko pwedeng pilitin. Huwag kang makisali, respetuhin mo ang kasal nila. Hindi kita matutulungan dito. Anak siya ng aking guro. Di ko siya pababayaang mapahamak. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kapatid ko siya sa ama. Kaya pala tinutulungan mo siya. Kung kapatid ko siya, wala akong magagawa kung di tumulong. Sandali. Presidente Huang, anong pakaimot ng pulubi na to? Ang kasal kay Yiwang. Kailangan ng pagsang-ayon ng dalawa. Kung ayaw ni Tan Chach, bakit ipipilit pa? Tama, modernong panahon na. Hindi negosyo ang kasal. Presidente Huang, anong balak mo ng pulubi na to? Totoo yan, wala naman kayong kinalaman kay Tan Chuchu.
Lalabanan nyo ang aming mga pamilya. Kapatid ko si Tanchachu sa ama. Paano naman walang kinalaman sa akin? Hoy. Bakit ngayon ko lang to nalaman? Matanda ka na't malabo mata. Anong alam mo? Ikaw. Tama na. Ipinagkaloob na si Tanchuchu sa akin. Siya na ang magiging asawa ko. Sa tingin mo ba, matatakot ang pamilyang Wangsa? Isang presidente? Katawa-tawa. Ako si Huang Qingli. Kahit di kayang talunin ang Wang. Kaya kong pasahihin ang Wang. Kaya ko tong gawin. Junior sister, lumaos na ang pamilyang Wang. Sira na ang loob ng Wang. Kung lalaban ka sa kanila, baka sila pa ang matalo. Kaya pala sabi ng lahat, ang yaman ng Wang ay puro yabang. Pero, bakit sa amin? 1,000,000 lang ang dote. Totoo ba yan? Akala ko mayaman na yaman ang Wang. Bakit 1M lang kayang ibigay? Direkta tong galing kay Miss Tan. Tiyak na totoo yan. Di ko inakala, mas mayaman pa pala tayo sa Wang. Tumigil kayong lahat. Sobra ang yaman ng Wang, Ang totoo, si Tanchuchu ay di karapat-dapat sa malaking do. Ikaw, Lolo, alam ko, ang yaman ng pamilya Tan, Winoldes ng paborito mong apong lalaki. Pero di dapat ibenta ang dignidad ko sa si Wang Fugi para lang sa 10,000,000. Tumigil ka. Pinili ko si Iwang dahil sa kanyang dunong. HMP. Ano ang problema sa mababang dot? Makakabangon din ang pamilya. Oo. Tama si Lolo. At saka, miyembro ka ng pamilya Tanchuchu. Pinakain ka ng pamilya ng matagal, oras ng magbalik ng utang na loob. Ang 10,000,000, para sa isang anak sa labas na tulad mo, sobra-sobra na yan, kung ano-ano ang sinasabi mo. Ina ko ang nagpalaki-sakit, ano kinalaman ng pamilya Tan? Kahit anong sabihin ninyo, hindi ako sasali sa kasunduang ito. Tama na. Ayaw mong magpakasal. CJ, magbigay ka ng 100,000,000 sa pamilya Tan. 100,000,000 lang. Ako ang magbibigay. Nababaliw ka ba? Mukha kang pulubi. Saan kukuha ng 100,000,000? Sa Yifan, bakit ka nagsasabi ng ganyan? Hindi ka ba nahihiya? Mga kapatid, tiwala kayo sa akin. Di mo ba naririnig sinasabi mo? Huwag kang mag-alala. Pangulo ako ng Huang Corporation. Kaya kong maglabas ng 100,000,000. Huang Qingling, huwag kang makialam. Tungkol naman sa basurero na to, kung makakapaglabas siya ng 100,000,000, hindi na itutuloy ang kasal. Tama si Iwang. HMP. Lolo, papatayin mo ba ang apo? Sobrang sama ninyong lahat. Mga kapatid, huwag kayong mabahala. 100,000,000 lang yan, parang tubig lang. WAHAHAHAHAHA. Narinig niyo ba sinabi niya? 100,000,000. Ang pulubing to maglalabas ng 100M. Naniniwala ba kayo? Hindi. Si Yifan, ang lakas ng loob mo. Magbitaw ng ganyang salita. Tingnan mo nga sarili mo, ang sasama ng mga sinasabi mo. Maniwala kayo sa akin. Tama na. Nakikita mo ba? Walang naniniwala sa'yo tungkol sa 100,000,000. Huwag kang magmagaling dito. Pulubi ka. Kung magpapanggap kang mayaman, magpalit ka muna ng damit, hindi yung gusot-gusot. Ayaw ninyong maniwala. CJ, maghintay kayo. Panginoon, anong utos ninyo? Maghanda ng alahas na nagkakahalagang 100,000,000. Mas madali ito kaysa cash. Ano sa palagay niyo? Basta ang halaga ay 100,000,000. Walang pakialam kung pera o alahas. Humanda na kayo. Opo, Panginoon. Isang hamak na pulubi. May pera pang magpasadula, sayang. Kahit magaling umarte, walang 100M. Tanchuchu, makipagkasundo ka na kay Boss Wang. Umaasa ka sa pulubing ito, nababaliw ka na yata. Nako, MS, Tan, di kaya ng pulubing taang 100M. Sumunod ka na kay Boss Wang. Tama siya. Mabuhay ng walang kalokohan. Kahit kanino pwede magpakasal. Tumahimik kayo. Kayo na lang magpakasal. Mali ba kaming lahat? Umaasa sa pulubing ta ng 100M? Parang pantasya lang. Tama na, Chuchu. Huwag ka nang magpumilit. Maaga na ang oras. Magsimula na tayo ng kasal. Alam kong di ka maaasahan. Hoy, saan ka tatakas? Aray. Gustong mamatay. Putang ina mong pulubi. Hinampas mo ko? Pilayin ng kamay niya. 170,000,000. Dumating na ang Sky Mirror Diamond. Diyos ko, ito nga ang 1.9 billion na Sky Mirror Diamond Necklace. Nakita ko sa magazine, pinapangarap ito ng Reyna. Walang katumbas na halaga. Tama. Di ba ang Sky Mirror? Binili ng misteryosong mayaman? Bakit nandito, Panginoon? Pakitingnan po. Ngayon ang 170,000,000 Lyra Mirror Diamond Necklace, na ibigay ko na. Paano posible? Di ako naniniwala. Di ka naniniwala. Nandito ang sertipiko, tingnan mo kung peke o totoo. May sertipiko mula sa Global Jewelry Association. Totoo ang Lyra Mirror na ito. Paano ito posible? Paano mangyayari to? Zai Yifeng, di ko inakalang may talento ka pala. Ang kolyeng ito na nagkakahalaga ng 100,000,000 na Sky Mirror ay nakuha mo talaga. Walang problema. Isang hampas lupang pulubi. Saan ka kukuha ng kolyeng 100,000,000?
Isa ka pang Sky Mirror. Aminin, ninakaw mo ba to? Subukan mong nakawin kung kaya mo. Tigil na sa Saturday. Nakuha na ni Zai Yifeng ang kolyeng 100 milyon. Kaya't dapat nyo tuparin ang pangako, kanselahin ang kasal, lolo. Kung nakapagpakita na ng kolyeng 100 milyon ng pulubi, edi dapat sa atin na ang Sky Mirror. Tama siya, kung ayaw na sa kasal, dapat tuparin ng Tan family ang usapan. Tama. Hoy, kanselahin na natin. Ha. Pagkansela nyo, problema nyo yun. Di ako pumayag magpakansela. Wang Fugi, wala kang bayag, sinungaling ka. Wang Fugi, gagawin mo to sa harap ng lahat. Narinig nyo bang lahat? May narinig ba kayong pangako sa pagkansela? Hihihi. Kita nyo? Walang nakarinig. San galing ang pagsuway? Wang Fugi, mandaraya ka. Walang hiya. Wang Fugi, naisahan mo ako. Lolo Tan. Kung itutuloy nyo ang pagkansela, HMPH. Maganda kayo sa ganti ng Wang family. Lolo, huwag nating galitin ang Wang family. Tan Chachu, tiisin mo na lang. Ang pakasal kay Boss Wang. Lolo, ikaw din ba papabor sa kanila? Kung ayaw mong magpakasal, kukunin ko na lang si mother mo. Para kay Boss Wang. Grabe. Pag di apo, ina naman. Walang hiya talaga kayo. Manahimik ka sa mga usapin ng Tan family. Tan Chachu, pumili ka. Ikaw ba o si mother mo? Mamatay man ako ngayon. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Chachu. Naku, nasa panganib ang aming third junior sister. Bitawan niyo ako, hayaan niyo akong mamatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay, kaysa pakasal kay Wang Fufu na to. Hayaan mo siyang mamatay. Walang utang na loob. Tumigil ka na. Si Ifan, humanap ka ng paraan. Fufu. Anong nangyayari dito? Ang gulo-gulo naman. Hoy, Tio Wang. Maligayang pagdating sa aking kasunduan. Itong babaeng ito, tumangging magpakasal, nagpakamatay pa, kaya nasira ang kasunduan ko. Ha. Umupo ka muna. Aayusin ko to agad. Upo ka muna. Upo. Paraan mo ako. HMP. Aray. Panginoon. Hindi ko inaasahang narito kayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Xiao Wang. Opo. Wala akong pakialam. Ang relasyon mo kay Wang Fufu, ano ba talaga? Ginawa niya ito sa junior sister ko. Dapat mong puksain ang buong Angkan Wang. Angkan Wang. Panginoon. Kasama ba ako? Hindi. Hoy, pulubing to. Anong kalokohan to? Tanggang to. Nanghamak ka sa Panginoon ng medical shrine. Mawawala na ang angkan nyo. Ha? Ako. Hoy. Ipag-utos mo. Wang Corporation. Buong angkan Wang ay ipagbabawal na. Tio Wang, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Tumahimik ka nga. Sabihin ko sa'yo. Ito ang kapalit ng panghahamak mo. HMP. Panginoon. Aalalayan ko na siya. Panginoon. Sige na. Panginoon, ako po. Tumayo ka. Aray. Alis na. Panginoon. Chachu. Nawala na ang Angkan Wang, kaya walang saysay na ang kasunduan mo. Sinisiguro ko, walang mananakit sa iyo mula ngayon. Kahit ang pamilya Tan. Tama si Jizai. Magpapahayag na ako. Hoy. Paumanhin sa lahat. Paalang bisa na ang kasunduang ito. Sa labas na tayo. Tara na. Zai Yifan, salamat sa'yo. Malaya na ako sa wakas. Hindi ko napakakasalan ang gagong yun. Tama na iyang pagmamasyal ninyo. Nakakahiya naman, umuwi na kayo agad. Ayaw ko. At kung gusto nilang manood, wala akong pake kung sino sila. Tama na. Sai Yifan, sabi mo aalagaan mo ako. Bakit ka ganyan dito, nagpapakasarak sa iba? At si Chuchu, ikaw ang pinakamatabang kaibigan ko. Pinaglibot kita sa buong lungsod. Bakit mo pinagtripan ang lalaki ko? Anong unang niebe? Sinasabi mong si Zai Yifan. Siya ang lalaki mo. Si Yifan, may babae ka na? Nanggugulo ka pa sa amin. At Meng, sa Ershi, si Sanshi, nagkakamali kayo. Kailan ko kayo niloko? At saka kailan ko, naging boyfriend mo? Wala akong paki, ikaw ang kuya ko. Gusto kita, sa akin ka na. Hala,
Wala rin akong paki. Iniligtas niya ako, kaya ituturing ko siyang asawa. Hay, sandali. Sabi mo si Ate Meng, si Ershi, si Sanshi. Sinabi mong kaming lahat ay magkapatid sa ama? Tama, si Ate Meng ang unang niebe, si Ershi ang dalisay, si Sanshi si Chuchu, kayo lahat ang mga anak ng Shifuko. Aba, yung traidor na yan, mukhang nagloko sa nanay ko. Nagkaanak pa sa iba. Kaya pala di umuwi. Yun pala ang totoo. Yang matandang yan. Nagpaloko pa sa iba habang andito nanay ko. Nako, 10 taong hinanap siya ni mama. Nako, Shifu, ang dami mong panandali ang pag-ibig. Di kita matutulungan magpaliwanag. Bahala na. Sasabihin ko to kay mama. Yung mga issue nila, sarili nilang ayusin. Wag muna natin pag-usapan to. Oo, Zai Yifan. Nandito kaming 3 sister. Mamili ka na, sino sa amin? Ako. Mga kapatid, may nagkakamali ba? Bakit ko pipili pa? Di ba, meron na kayong 3. 3, haha. Aba, nagbibingi-bingihan ka. Gagaya ka ba sa traidor? Magloloko din. Sabihin mo na, sino sa amin? Kung patuloy mo kaming pahihirapan, di kami magpapakabait, mamili ka na. 3, hirap akong pantayin ang pagtrato sa inyong 3. Noon pa man, ang ating master. Paano niya hinarap ang 3 isa? Hindi niya rin itinuro sa akin. Putang inang Zaifon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganyan. Samantalang ikaw Rico'y nagpapasarap, ang saya-saya mo pa. Ngayon, papatayin talaga kita. Papatayin kita. Nakansela ang kasal ni Chuchu. Kailangan niyang magpahinga, may sugat pa siya. Umuwi na lang tayo at mag-usap. Haha. O siya Chuchu, ano nang nangyari sa noo mo? Nako, sa bahay na lang natin pag-usapan ang kasal. Sige na, umuwi na tayo. Huwag nang pansinin ang gagong yun. Fugi, pakawalan mo ang ate ko. Hindi ako gagalaw. Pakawalan mo ang ate ko. Ako ang kausapin mo. Ikaw nga ang pinupuntirya ko eh. Nawalan ako ng lahat dahil sa'yo. Nasa ilalim na ako ngayon. Ngayon, hindi ka rin magiging maayos. Wang Fugi. Kung pakakawalan mo ang ate ko, pagbibigyan ko lahat ng hiling mo. Nga, kung pera ang gusto mo, ibibigay namin. Ano nang gusto mo? Ano nang kailangan mo? Kahit ano, ibibigay namin. Kaya ko yan. Basta pakawalan mo ang ate ko. Akala mo tanga ko? Nalaman ko na ang lahat. Gagawin ko to ngayon. Isang iglap lang, iluray. Chaksu. Aray ko po. Wang Fugi. Ginagalit mo ako. Pahihirapin kita ng lubos. Panginoon, ipapahila ko sa mga tauhan. Itatapon sa Yishendian na yungib. Durusahin ng 77 parusa. Aprobado. Nasaan ang mga kapatid ng Yishendian? Pagpupugay sa Panginoon ng Yishendian. Makinig kayong lahat. Dalhin ito sa Yishendian, ipukol sa yungib, at parusahan ng 77 paghihirap, panatilihing buhay. Opo, hindi, wag naman, nagkamali ako, pakitapos na lang ako. Bumaba ka na rin. Opo. Sa Yifan. Ano ang Yishendian? Ikaw ang Panginoon ng Yishendian. Sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang kalagayan mo? Yishendian ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ako ang pinuno, tandaan nyo lang. Kapag may umapi sa inyo, magdudusa silang lahat. Ang lakas mo pala. Mga junior sisters, umuwi na tayo at sunduin ang mga asawa ng guro. Kung payag ang nanay ko, payag din ako. Tara na. Guro, natupad ko ang misyon. Dadalhin ko na ang mga asawa at estudyante para magsama-sama tayo. Hintayin mo kami.